Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-iensayo upang marating ang Linglong Realm at itinayo ang Dragon Array na ito. Yes, Xiao Fan. Sa ganitong edad, paanong basta mo lang masisira ito? Lolo Guro, kung siya ay magtataksil, hindi ba't balang araw ay siya na ang magdidikta sa inyo? Ha 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 ha! Hanggat suot niya itong Dragon Scale Bracelet, kahit pa 10 Yesiafan siya, hindi siya makakatakas sa aking kontrol. Ha ha ha! Lolo Guro, Xiao Fan, noong ikaw ay 3 taong gulang pa lamang, dinala ka na ng iyong ama sa bundok. Ngayon, kung makikita ka ng kaluluwa ng iyong ama, na ikaw ay nagtagumpay na, tiyak na siya ay matutuwa, tulad ko. Lolo Guro, sa puso ng inyong disipulo, kayo ang aking ama. Habang buhay ko kayong igagalang. Ang pinakamalaking hangarin ko ay mabawi ang 3 kayamanan na ninakaw ng 3 taksil mong guro. Lolo Guro, pinapayagan ko po akong bumaba sa bundok upang tulungan kayong mabawi ang mga kayamanan at hulihin ang mga taksil. Medyo mahirap iyan. Ang 3 kayamanan na iyon ay kasalukuyan, nakasild sa loob ng kanilang mga katawan. Kung gusto mong mabawi ang mga kayamanan, kailangan nila itong ibigay sa iyo ng kusa. Kung hindi, kahit puwersahin mo itong kunin, magiging basura lang ang mga kayamanan at wala ng halaga. Isa pa, ang 3 iyon ay hindi sila ordinaryong tao. Ang unang guro, si Bai Feiyan, ang mayaman na babae ng pamilya Bai ng Jingcheng na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Bai na tinaguri ang pinakamalamig at pinakamagandang dilag ng Jingcheng. Ang ikalawang guro, si Jiang Wushuang, ang pangunahing socialite ng Kyoto. Maraming kalalakihan ang nakayuko sa kanyang paanan, maakit at nag-aapoy, maituturing na pinakamahusay sa panahon. Ang ikatlong guro, si Lima Umao, anak ng pinuno ng underground world ng Kyoto, kilala bilang ang Queen of the Underground. Walang awa at malamig ang puso, ang buong Kyoto ay nangangamba sa kanyang pangalan. Pabayaan mo na ako, pakiusap. Hayaan mo na ako. Master, kung ganoon, kailangan kong ipaliwanag ang mga benepisyo at kahihinatnan upang makita nila na dahil magkasama kami sa sekta, kusang loob nilang ibabalik sa amin ang kayamanan. Hindi ganoon kadali. Kung malalaman nila ang iyong pagkatao at maging maingat sila sa iyo, mas magiging mahirap itong gawin. Master, tigilan mo na ang pagbubuntong hininga at pag-aalala. Sumpa ko, gaano man kahirap, tutulungan kitang bawiin ang 3 kayamanan. Sige, ha ha ha. Halika, disipulo, isuot mo itong pulseras na Dragon Scale. Ang pulseras na ito ay makakatulong sa iyo na maramdaman ang mga kayamanan. Gayun din, lahat ng aking mga disipulo na umalis sa bundok ay nasasaklaw din ng pulseras na ito. Kung bago maging itim ang pulseras, hindi ka makakabalik sa bundok upang mag-ulat. Ang espiritual na enerhiya ay lubusang mawawala. Lahat ng daluyan ng dugo ay magbabara hanggang sa mamatay ka sa pagsabog ng katawan. Huwag mo nang subukang tanggalin. Hindi mo yan matatanggal. Kung ikaw ay tapat sa akin at sa sekta at makukuha mo ang kayamanan at babalik sa bundok ng maaga, tinitiyak ko na ligtas ka. Ay naku, baba na ako ng bundok. Tinitiyak ko, sigurado, tutulungan kitang makuha ang 3 kayamanan, kasama ang 3 taksil at ibabalik ko sila sa iyo. At saka, tanggalin ko na itong nakakainis na bagay sa lalong madaling panahon. Aalis na ako.
Umalis ka. Kapag nasira mo yan, makakabayad ka ba? Hindi naman yan gawa sa papel. Magagawa bang masira sa paghawak lang? Anong kalokohan yan? Ang dali mong magsalita, ikaw na pulubi. Ang marumi mong kamay, karapat dapat bang humawak sa sasakyang to? Hoy, hindi pa ako tapos sa inyo ha. Nakaharang sa gitna yung kotse nyo. Tinakpan ang daanan ko. Hoy, ito ang teritoryo ng Lee family. Ikaw na pulubi. Bakit hindi ka pa umalis agad? Dukha, imulat mong mabuti ang mga mata mo. Ito ang malaking tarangkahan ng Lee family. Ang matitinong tao ay hindi nakaharang sa daanan. Alam mo ba yan? Hindi yata nakakaintindi ng salita ng tao ang dukhang to. Turuan natin siya ng leksyon. Sige, Hoy, tumakbo pa. Maliit na hayop, kapag lumabas ang amo namin, lagot ka sa amin. ang amo ninyo. Sino yang munting hayop na yan? Pwede bang ipakita mo sa akin? Naghahanap ka ng gulo. Naglakas loob kang murahin ang amo namin. Mga kapatid, labas na kayo. Iyan lang ba kayong lahat? Hindi pa rin ba kayo susuko? Ngayon maaari mo na akong sabihin, ang amo ninyo. Sino yang munting hayop na yan? Papuntahin mo rito para makita ko. Sino ang nang-iinsulto sa akin? Ikaw ang munting hayop. Bossing. Bossing, siya po ang pulubing nagmura sa inyo? Naghahanap ka ng kamatayan. Pwe, manyakis ka. Wow! Siya pala ang underground queen na sinasabi ng aking guro. Si Limau Mau. Manyakis, paano mo nagawa sa akin yan? Binibini. Nagkamali ako, hindi ko dapat kayo minura. Pinalayas ako ng aking madrasta sa bahay. Wala na akong matirhan. Ako, marunong ako ng konting martial arts. Sige na, kunin niyo na ako. Umalis ka. Umalis ka sa harapan ko. Kunin niyo na ako. Sige, ikaw ang pumilit sumama sa akin. Mamaya pagbalik natin, hindi mo na kontrolado ang mangyayari sa iyo. Magandang araw, boss. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. As ito, ang bagong dating na bodyguard. Kumusta kayo? Nakikipag-away ka sa akin, Limau Mau? Napakabata mo pa para diyan. Iniisip mo ba na makukulong ako ng sirang lubid na ito? Anong nangyayari? Nasaan ang aking spiritual energy? Hahaha, pinapayuhan kita? Huwag ka nang magpumiglas. Ito ang lubid na pangkadena ng makalangit na sutla, pamana pa ng aming angkan. Ngayon, kahit magpakpak ka pa, hindi ka makakatakas. Anong nangyayari? Nasaan ang spiritual energy ko? Mukhang tama ang hinala ko. Naparito ka rin para sa aking kristal ng dugo na neon. Mukhang tama ang hula ko. Pumunta ka rin dito para sa neon snow crystal na nasa akin. Aray! Anong kristal ba yan? Ako tinitingnan lang kita. Huwag kang magkunwari rito Sa loob ng mga taon na ito, lahat ng nagtangka sa kayamanan na ito ay namatay dito. At hindi ka magiging iba. Ngayon, nawala ang lahat ng lakas ko.
At gusto pa ng masamang babaeng ito ang buhay ko para lang makatakas. Sa tingin ko, kailangan ko munang tiisin ito. His temper tested. Praise body you off for. Walang hiya ka. Ikaw talaga ikaw. Bobo? Hindi pa ako nakakagamit ng banyo mula nang bumaba ako sa bundok. Ang tagal mo akong tinali. Kahit 10 araw akong hindi uminom ng tubig, dapat naihina ako, hindi ba? Aroy? Ate, ang ganda. Ako? Wala talaga akong alam tungkol sa anumang kayamanan. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ate, ang ganda. Sinasabi sa akin ng nanay ko noon pa na ang pamilya namin ay mahirap noon pa. Magsasaka ang pamilya ko, wala akong alam sa mundo. Ito ang unang beses ko makita ang ganitong malaking eksena. Natatakot ako. Palayain mo na ako. Naihi sa pantalon sa sobrang takot. Ganyan lang ang tapang, pero naglakas loob pa ring magnakaw sa pamilya Lee. Isang mahina, naglakas loob pang mamatay sa pamilya Lee. Akala mo ba dekorasyon lang kami? Kaming 4 na masasamang tao. Amoy, ang baho. Itapon nyo na ang walang kwentang ito. Huwag muna. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang kawawang tao. Dapat dahan-dahan muna natin siyang pahirapan bago itapon. Mas masaya iyon. Ahaha. Hehehe. Tama ang sinabi ng 4 na master. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Ako, si Lima Umao, ay matagal nang hindi nakakakita ng pagpunit sa buhay na tao. Anong sinabi mo? Pagpunit sa buhay na tao? Tama. Ang pagpunit ng buhay na tao ay mas kapanapanabik kaysa sa pagpapalit ng buhay na tao. Ikaw? Guro. Anong peking produkto ang ibinigay mo sa akin? Ilang araw pa lang, pero kinuha mo na ang spiritual power ko. Kung mabuhay man ako at makalabas dito, hahanapin talaga kita para singilin. Halos mamatay ka na. May huling hiling ka pa ba? Ako, ang dalaga, pinapayagan kitang sabihin ito. Ayos. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, Limaw Mau, ikaw ang dakilang masamang babae. Alakdan, ang pinakamasamang babae sa mundo. Ngayon, aabusuhin ko ang pagkakataon at mamamatay akong walang pagsisisi. Pagdating ko sa impyerno, ang una kong gagawin ay guluhin ka. Ikaw, ako. Sige, ngayon, hayaan muna kitang tikman ang latigo ko. Haha. Miserable ka. Tapos ka na. Itong gintong latigo ng aming dalaga ay tanyag talaga. 5 latigo, lalabas ang lahat ng laman. 10 latigo, mapuputol lahat ng ugat. 20 latigo, pati si kamatayan hindi ka na masasalba. Hump! Ang sinumang nagtangkang magnakaw ng aking Rainbow Snow Crystal, kumain na ng kahit 10 latigo ko. Pero ikaw, hindi lang nagtangka sa kayamanan ko, gusto mo pang manligaw. Ngayon, kung hindi kita hahampasin ng 15 latigo, hindi ako ang dalaga ng pamilyang Lee. Bilangin ninyo para sa akin. 1. Aray. 2. Aray. 3. Aray. 4. Kung matapang ka, patayin mo na ako. Sige, may 11 latigo pa. Una, papangitin kita, tapos papatayin. Masamang babae. Sa sobrang kasamaan mo, matatandang dalaga ka. Ikaw, 5. Gumising ka na agad at kunin ang relikya para iligtas ang aking sekta. Master, isa kang sinungaling. Wala akong balak mamatay. Ang sarap. Aray. Ito. Ito na ang 10 hagupit. Siya, wala siyang nangyari. Ang gintong latigong ito ay nagbukas ng lahat ng aking mga meridian. Hey, isa itong biyaya sa likod ng disgrasya. Ay. Ito ay ang minanang gintong latigo ng pamilya Lee. 10 hagupit lang ay mapuputol na ang lahat ng ugat. Walang sinuman ang makakaligtas. Ito, kung hindi ito maaari. 11. Oh.
Ito na ba ang Melting Heaven Realm? Narinig ko sa aking master na, sa kasalukuyan, mga iilang tao lamang ang nakapag-cultivate sa Melting Heaven Realm, kahit ang master ko ay hindi kasama doon. Ibig sabihin ba nito na ang gintong latigong ito talagang nakakatulong sa aking pag-cultivate? Ano, magandang dilag? Ang kapal ng mukha mo, bitawan mo ang aming senyorita. Manyakis na hayop ka. Ikaw. Dapat pa nga akong magpasalamat sa inyong dalagang Panginoon sa matinding pagmamahal niya sa akin. Sa totoo lang, kanina ang pakiramdam ko'y sobrang balisa. Pero nang hampasin niya ako ng maliit niyang latigo, ay bigla. Naging presko at ang gaan ng pakiramdam ko. Kapag maayos ang daloy ay walang kirot, ang sarap-sarap. Senyorita, ang iyong niyebet bahagharing kristal na talagang pambihirang kayamanan ng mundo ng mga kultibador, kayang maglipat ng espiritual na lakas ng kahit kailan. Huwag mong sabihing dahil lang sa hinipuan ka ng mamang ito. Ikaw. Hindi ko inakalang basta-basta lang. Nakinabang ng ganito kalaki ang mokong na to. Sinundan na namin si senyorita ng napakaraming taon, pero ni minsan hindi kami nabigyan ng pagkakataon. Peste kang bata. Nagpagalaw ka pa sa aking mahalagang kayamanan, kaya hindi ka na pwedeng basta umalis. Simula ngayon, buhay ka man, akin ka, patay ka man, multo pa rin kitang pag-aari. Hoy, sinong nagsabing aalis ako? Ang ganda-ganda ng ating dalagang Panginoon. Hinding-hindi ko kayang lumayo kahit kaunti. Ikaw. Mahilig ka pala sa mga sexing ganda? Diba? Oo. Si dalagang Panginoon ng pamilyang Bai, si Bai Feian, ay naghahanap ng mapapangasawa ngayon. Kaya paano kung ikaw na lang ang pumunta sa pamilyang Bai para sa akin? Mga ginuot ginang, ang pamilyang Li ng ginintuang latigo ay nagpadala ng handog. Binabati ang pamilyang Bai ng Lungcheng na sa kanilang taunang pagtitipang pagpili ng manugang, nawai matagpuan nila ang isang kagalang-galang na manugang. Ay, kumusta po? Narito ang regalo. Kumusta? Pakidaan po rito. Si Binibining Bay, kailan ba lalabas? Oo nga. Hindi pa raw niya kailanman ipinakita ang tunay niyang mukha, kaya ngayong araw, kahit hindi man siya makapili ng asawa, basta mabusog lang ang aming mga mata. Ayos na, sulit na ang punta namin. Ang sinasabing walang kapantay na ganda sa Jingcheng. Gusto kong si Ye Xiaofan mismo ang makakita kung gaano nga ba siya kaganda. Para tanghaling tunay na walang kapantay. Inaanyayahan natin si Binibining Bai. Ano? Si Bai Feian pala'y isang matandang lola. Ha? Hindi siguro? Bakit itong peke at depektibong produktong ito ngayon pa nagkaroon ng reaksyon? Baka naman, siya na ang Grandmaster Mistress na hinahanap ko? Ay imposible. Sabi ng aking lolo, ang Grandmaster Mistress ay isang kahanga-hangang kagandahan ng Beijing. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa taunang kompetisyon ng paghahanap ng mapapangasawa, ngayong taon, ang tema ng kaganapan ay ang paghahanap ng isang lalaking may mabuting karakter, bata at may kakayahan para pakasalan ako. Ha. Kapag pinakasalan niya ako, lahat ng pag-aari ni Bai Feian, pati na ang aking cultivation, ay ibabahagi ko sa kanya. Tutulungan ko siyang mag-cultivate para maging isang Divine Soul Realm. Grandmaster. Ano? Ha. Tingnan mo itong matanda. Talagang kata-kata lang yan. Iniisip niya pa rin na parang dalaga siya. Gusto pa rin maghanap ng batang manugang. Hindi man lang tumingin sa salamin. Talagang kalokohan. Hindi katakataka na sa loob ng maraming taon. Taon-taon ay nagpapahanda ng kompetisyon para maghanap ng mapapangasawa pero hindi pa rin siya makapag-asawa. Ganyan siya kapangit. Gusto pa rin mag-asawa. Talagang walang kamalayan sa katotohanan. Ha. Sa tingin ko, isa lang itong palabas. Ito ay para lang sa sariling kaligayahan ng matandang mangkukulam na ito. Tara, tingnan natin. Sino ang kawawang lalaki na magiging manugang ng matandang mangkukulam na ito ngayon? Hoy!
panghuhusga base sa hitsura, at kawalang galang sa matatanda. Sa tingin ko, ang tunay na sobrang kumpiyansa at walang kamalayan sa katotohanan na tao ay kayong tatlo. Sinong hamak na bata ka? Alam mo ba kung sino kaming tatlo? Tama. Kaming tatlong ito ay may mataas na katayuan. Ikaw na isang utusan. Paano ka naglakas loob na pumunta sa lugar na ito? Para lang manggulo sa amin? Kunin niyo siya, dalhin niyo siya, at itapon sa labas. Teka lang, lahat ng pumupunta rito ay mga cultivator. Ikaw na isang hamak na utusan. Hindi mo man lang alam kung ano ang cultivation, paano ka naglakas loob na hamunin kami. Ngayon, kailangan mong matuto ng leksiyon at kailangan mong magbayad. Oho, huwag mong isipin na dahil mabilis kang tumakbo, makakatakas ka sa suntok ko. Ikaw na pulubi. Nagtatangka ka bang suyuin ang matandang babae na iyon sa lahat ng paraan? Baka nag-apply ka. Habang nabubuhay ang isang tao, ay tumatanda. Kahit pagaano kaganda ang babae, kapag tumanda na, magkakaroon din siya ng kulubot. Kayo, bakit ganyan kayo kaayaw sa matandang babae? Baka naman, alam nyo na hindi kayo aabot sa ganoong edad? Binata, ang mga sinasabi mo gusto kong pakinggan. Kung gayon, payag ka bang pakasalan ako? Pakasalan. Sabi ng master, kung hindi sila kusa, hindi ko makukuha ang kayamanan. Para sa kayamanan, kailangan ko na lang isakripisyo ang sarili ko. Gayunpaman, sa edad na ito, sa hitsura na ito, master, paanong naging kariktan siya ng kabisera? Ginawa mo sa akin ito. Pumapayag ako. Mabuti. Kung ganoon, pumunta ka sa harapan ng entablado. Mga alagad, maghanda ng alak. Binata, inumin mo na. Sige na. Anong pagsubok ang kailangan kong lampasan? Diyos ko. Bakit siya naging matanda? Naku po, paanong naging matanda siya? Amp, hindi ko inasahan na ganito pala kasama ang matandang bruha na yon. Mabuti na nga ang intensyon ng tao, tinulungan siyang makawala sa gulo, pero ginawa niya namang matanda ang tao. Isang matandang babae, natural lang na dapat ay matanda ang kapareha niya. Sayang lang, ang binatilyong ito, walang kamalay-malay na nahulog na pala sa bitag niya. Tingnan natin kung paano siya makakaahon. Ang sinumang gustong magpakasal sa akin, dapat muna silang makapasa sa 3 pagsubok. Itong unang pagsubok ay ang pagsubok sa psikolohikal na katatagan. Kung hindi niya kayang tanggapin ang ganitong maliit na pagbabago, paano pa niya kukunin ang mas mabibigat na responsibilidad sa hinaharap? Tulad ng sinabi ko kanina, ang tao, tutal darating ang araw na tatanda rin. Kung ganoon, ang maaga na makaranas, ayos lang din naman. Napakagaling. Ang una kong susubukan ay ang iyong pisikal na kalakasan. Ininom mo ang aking pinatinding alak, kaya mabilis na humina ang iyong esensiya. Kahit mayroon kang kapangyarihan, sa oras na ito, hindi mo ito magagamit. Kung kaya mong sa ganitong estado, ay mapabagsak mo ang 4 kong tauhan. Kung gayon, ang pagsubok na ito, ay ituturing na pasado ka. Ha ha ha. Tunay na instant karma. Binibini ng pamilya, Bay, nagbibigay ng orasan sa hamonero. Binibining bay, talagang napaka-ritualistic naman. Nandito sila para ihatid ka na sa hukay. Jaska, sa tingin mo ba tanga ako? Isang hamak na pulubi ka lang. Tapos magkakaroon ka ng pagkakataong makipaglaban sa 4 na kamatayan ko. Swerte mo na yan at napakaraming buhay mo ang kinailangan bago mo nakuha yan. Hindi ba't ito ang tinatawag nilang ang mga tanga ay sinusuwerte? Aba, ang ihatid ka sa hukay, hindi yan swerte. Ang pakasalan ka, iyon ang swerte. Itong 2 guro ko, ang isa ay hinahagupit ako, ang isa naman ay pinaiinom ako ng lasong alak, ang cultivation na nakuha sa hagupit, ngayon ay pinipigilan ng lasong alak. Kapag natalo ako ng 4 na buhay na patay na ito, hindi ba nakakahiya yan sa lolo't lola kong guro? Hindi kaya. Itong matandang babae ay binibiro rin. Ngayon, talaga namang nakita natin ang lahat. Ha 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 ha. Hindi pa ba kayo aatake?
Binibining bay. Maputi na ang buhok mo. Ako ay 70-80 na. Kami ay ipinanganak para sa isa't isa. Bakit pa tayo mag-aaway? Dito pala ang kayamanan. Aray ko po. Hoy, maliit na bastos. Ang kampanang ito ay ang minana naming kayamanan ng pamilya Bay. Ginamit na ito para takpan ang di mabilang na mga nabigong manliligaw. At ngayon, gagamitin ito para ikulong ka. Kaya masasabi kong nararapat lamang sa iyo ang kamatayan. Pusong bato na babae? Hindi ko man lang sinabi na matanda at pangit ka, ngunit ikaw pa ang nag-aakala na napakahaba ng buhay ko. Kapag nakalabas ako sa sirang kampana na ito, sa harap ng lahat ng tao, hahayaan kitang mamatay sa mga halik ko. Ang kampana na ito ay nakakulog na ng napakaraming malas na tao. Kaya ang galit na naipon sa loob nito ay katumbas na ng kalahating paglilinang ng Spirit Wheel Realm. Kung makakalabas ka ng buhay pagkatapos masunog ang isang insenso, ibig sabihin nakapasa ka sa unang pagsubok. Sige, sindihan mo na ang insenso. Ang maliit na bastos na iyan ay hindi marunong tansyahin ang sarili. Ayos. Hindi lang siya magiging matanda ng maaga. Ngunit mamamatay pa siyang nakakulong sa sirang kampana na iyan. Ang bastos na ito ay napakahambog. Iyon ang nangyari. Hindi lang siya maagang naging matanda, kundi nasakal pa siya hanggang mamatay sa sirang kampanang ito. Ano pa bang magandang kahantungan kung makikipaglaban kay Bai Feian? Ang matandang halimaw na ito ay isang matandang espiritu na nakarating sa Divine Soul Realm. Sa kasalukuyan, ang makakatalo sa kanya ay marahil mga Grandmaster lamang ng Heaven Melting Realm. Kung hindi niya ginamit itong mga malas na lalaking ito para magsanay, paano siya aabot sa Divine Soul Realm? Divine Soul Realm? Kayang magpino ng kaluluwa ng tao at hayop? Ang Divine Soul Realm na nakakuha ng kakaibang kakayahan. Si Bai Feian, nakarating pala sa Divine Soul Realm. Siya nga pala. Ang mga lalaking ito ay naghahanap ng kamatayan para sa paglilinang, para sumulong. Handa silang isuko ang kanilang buhay. Pagbukas nitong kampana, ang bastos na ito, baka matagal ng patay na patay. Dapat lang sa kanya. Ha. Bastos, kung susuko ka ngayon, baka pag-isipan kong palayain ka at bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Kung magmamakaawa ako para makalabas, paano pa ako makakabawi? Bukod pa rito, ang master ko ay malupit at walang puso. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, baka balatan niya ako sa susunod na 2 pagsubok, hindi ba? Bakit walang galaw? Nasakal na agad? Ginangbay, naubos na ang insenso. Buksan ang orasan at kunin ang bangkay. Aba, Diyos ko, buhay pa rin siya. Pinatay niya ang 4 na impyerno. Diyos ko, tama ba ang nakikita ko? Gaano kalaking panloob na lakas ang kailangan para magawa iyon? Aray. Talagang nagtatago pala siya ng lakas. Sinira niya pa ang mga kayamanan ng pamilya Bai? Bumalik siya sa hitsura ng binata. Underdua. Napagtanto ko na, ang mga kayamanan pala ng mga guro ko, lahat ay nakakatulong sa aking pagsasanay. Ang tinatawag na biyaya sa gitna ng kasawian ay ganito lang. Ginangbay, matapos akong pausukan ng iyong halumigmig. Bakit pakiramdam ko, ako, ay may malinaw na isip, matalas ang pandinig at paningin, at bumata agad? Imposible yan. Ang kampanang iyon ay kayamanan ng pamilya Bai sa loob ng 300 taon. Paano mo lang sinira? Sa totoo lang, saan ka ba nanggaling? Anong pinanggalingan? Isa lang akong pulubi na napunta sa bahay mo, Binibining Bay, para lang makatikim ng madaling buhay. Isang hamak na bastos. Bastos, paanong magiging isang bihasang tao? Tingnan lang natin. May 2 pang pagsubok, sisiguraduhin kong magsisi ka. Aray?
Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko isinama si Binibining Bay sa loob para umusok. Baka makagawa ng isang dalagang 28 anyos na maganda. Tama ba ako? Ha ha ha. Ikaw. Huwag kang magsaya ng maaga. Nanalo ka lang sa unang pagsubok. May tumutulong sa iyong eksperto sa likod. Hintayin mo lang. Itong pangalawang pagsubok, sisiguraduhin kong ikaw at ang ekspertong iyan na nasa likod mo ay mabubuking. Ha? Curious ako. Ikaw Binibining Bay? Paano mo balak pahirapan ang iyong mapapangasawa? Sindihan ang pangalawang insenso. Pareho pa rin ang panuntunan sa pangalawang pagsubok. Lumabas sa puzzle sa loob ng isang insenso. Kung hindi mo kayang lumabas, umalis ka. Sige, tingnan natin kung anong gimmick ang pwede mo pang gawin. Sabihin mo. Ngayon, nasa pangalawang pagsubok ka na. Ha? Hindi mo ba naramdaman ang amoy ay napaka-espesyal? Ang pangalawang pagsubok na ito ay ang aking malaking ilusyon. Sa haba ng pagsindi ng insenso, kung hindi mo mapapatag ang ilusyon, habang buhay kang makukulong sa malaking ilusyon na ito. At sa huli, mamamatay ka sa pagkabaliw. Ay, ang init naman. Nakakainis. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Ang lamig, ang lamig. Ang antas ng kultibasyon ni Bay Feyan ay talagang napakalalim. Kahit ang malaking ilusyon ay nagawa niyang ilabas. Minamalas ang batang ito dahil sa kanyang murang edad, tiyak na wala siyang kakayahang labanan ng malaking ilusyon. Ang makakalaban dito ay kailangang dumaan ng 50 o 60 taong pagsasanay. Amafa, nararapat sa kanya. Pinagbigyan lang siyang manalo sa unang pagsubok para malaman niya na ang isang hamak na walang kuwentang tao ay walang karapatan na magpakita ng kayabangan sa mundo ng kultibasyon. Hindi ko makontrol ang ulo ko. Huwag ka nang manlaban. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa walang hanggang paraiso. Pagtawid mo rito ay walang hanggang paraiso na. Halika na. Tara na, halika na. Mukhang tapos na ang batang ito. Malapit nang maubos ang insenso. Kung hindi pa siya magigising, habang buhay siyang mababaliw. Yung huli na pinabaliw ni Bay Feyan, tumalon na sa bangin noong nakaraang buwan. Hindi nag-iisip, parang palakang gustong kumain ng laman ng gansa. Isang pulubi, nangangahas makipaglaban sa isang dalubhasa sa paglinang na tulad ni Bay Feyan. Tiyak na mamatay o mapipinsala. Sana matuto siya sa leksiyon at huwag nang gumawa ng katangahan. Ahahaha. Wow, napakaganda. Ano? Ito si Bay Feyan. Si Bay Feyan ay napakarikit, Diyos ko. Hindi ko masisisi kung tawagin siyang pinakamagandang babae sa Longcheng. Isang ganoong kagandahan, bakit niya nagawang magpanggap na matandang halimaw? Nasa ilusyon ba ako? O ito ba ay realidad? Nakapasa na Binibining Bay. Hindi ka dapat mandaya. May tapang ka. Dahil nalampasan mo ang pangkalahatang ilusyon ko. Kung ganoon, sa susunod na ikatlong pagsubok, kailangan mong mag-ingat. Bakit hindi sinabi sa akin ni Lolo Guro na ang aking guro pala ay isang napakagandang dilag? Kung tititigan mo pa ako, kakanselahin ko ang iyong karapatan sa kompetisyon. Maliit na ganda. Kung mas maaga mong hinubad ang balat na ito, tiyak na dinumog na ng mga manliligaw ang inyong tarangkahan. Bakit kailangan mong magpanggap na ganyang nakakatakot? Para lang manakot? Bastos ka. May pakialam ka ba? Aba, malapit na akong maging asawa mo, isa na lang ang aking kailangan. Kapag ikinasal na tayo,
Ang lahat ng iyo ay sa ilalim na ng aking pamamahala. Kaya ngayon, kailangan mo munang mag-adjust. Ikaw, Ang layunin ko ay ipaalam sa lahat na kahit gaano pa ako kabait, hindi ko papayagan na saktan ako ng asawa ko sa harapan ng publiko. Kaya naman, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas para ipakita sa iyo ang kakayahan ng asawa mo. bastos na lalaki, huwag mong asahan. Silang apat ang mga tagapagmana ng apat na pangunahing pamilya ng mundo ng paglilinang ng espiritu. Bawat isa ay may pambihirang talento at malakas ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Ang ikatlong pagsubok na ito, sila ang makakalaban mo. Kung malalagpasan mo sila, Kailangan ko munang patayin ang apat na iyan. bakit? Dahil, paano ko papayagan na may nakapaligid sa asawa ko na napakaraming walang kwentang payat na lalaki? Ikaw, bastos. Huwag mong isipin na dahil sinuwerte ka at nakalusot sa dalawang pagsubok ko, sigurado ka na, sasabihin ko sa iyo. Silang apat ay ang apat na personal na alagad na maingat na sinanay ng dakilang master ng Rongtian Realm. Personal na alagad? Ano naman kung formal na alagad? Rongtian Realm. Ano naman? Malakas ba yan? Ang yabang mo. Mukha ka lang simpleng lingkod, baka natuto ka lang ng iilang kaunting kasanayan mula sa iyong amo, pero wala ka nang iginagalang sa buong mundo ng paglilinang ng espiritu. Tunay na ang kawalang alam ay walang takot. Kaming apat ay direktang alagad ng dakilang master ng Rongtian Realm. Kaming apat, kapag nagkaisa, walang makakatalo sa amin sa buong lungsod ng dragon. Sino ka bang pulubi? Alam mo ba kung ano ang Rongtian Realm? Nakikita ko ang mga itsura ninyong ipinagmamalaki ninyo. Rongtian Realm, mahirap bang makamit iyan? Kawalang alam. Kaming lahat ay mga taong may mataas na posisyon at hindi ko gugugulin ang oras ko sa pakikipagtalo sa iyo mamaya. Ipapakita ko sa inyong lahat kung paanong mamamatay itong hambog na lalaki. Tama, iyong kanina ay pampagana pa lang. Ngayon, hayaang maramdaman mo ang aming lakas. At isa pa, ang panganay na babae ng pamilya Bay ay may marangal na angkan at pambihirang kakayahan. Pero ikaw, walang pangalan, parang mahina na manok. Paano ka naglakas loob na maghangad kay Binibining Bay? Mukhang kailangan ka talagang bigyan ng leksiyon. Sa tingin ko kayong apat, mukhang talagang malinis at kaakit-akit para kayong mga babae. Hump. Hindi nyo ako matatalo, pero gusto nyo pa akong turuan ng leksiyon, isa itong panaginip. HMP. Hump, Ye Xiaofan, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para manalo kanina. Pero ngayon, kailangan mong makipagpaligsahan ng maayos sa apat na ito. Kung gusto mo pang magsisi, may oras pa. Sino ba ang apat na dakilang pamilya? At sa tingin mo, kaya mong kalabanin, wala ka namang pangalan. Hindi mo ba narinig na binabalaan ka ni Binibining Bay? Ay, nag-aalala ang magiging asawa ko sa akin, kaya't binalaan niya ako. Bakit ka nagsiselos? Ang pagpupulong sa pagpili ng asawa, lahat ng eksperto at pamilya mula sa Dragon City ay nagtipon dito. Bakit may lumabas na katulad mong basag ulero? Para lang manggulo, basag ulero. Mag-ingat ka, baka maging masama. Pangkalalabasan. Gilan mo na ang pagdaldal. Papalasapin ko sa iyo ang lakas ng apat na dakilang pamilya ng Longcheng. Apat na sagradong selyong pormasyon. Lagot. Akala ko isa-isa silang sasalang, pero hindi pala. Mga apat na binata, agad-agad ay nakamamatay na ang galaw ninyo. Ang apat na sagradong selyong ito ay paraan ng pagkulong sa loob. Kapag nailabas na ang espiritual na kapangyarihan, hindi na ito matatalo o mapapasok ng sinuman. At pagdating sa huli, ang mga nakulong ay namamatay ng napakasama. Nakita ko na, nang hilahin palabas, balangkas na lang sila ng tao. Kasalanan niya kung maghahanap siya ng kamatayan. Binata, kami rin ay mga nagpapanday. Kahit na may kaunting alitan tayo kanina, hindi ko rin kayang panoorin kang mamatay ng malagim dito. Magmakaawa ka sa kanila, sumuko ka na. Oh, magmamakaawa? Paano ako magmamakaawa? Para lang palayain nila ako? Ha 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 ha. Natatakot ka na? Gusto mong malaman kung paano magmakaawa? Sasabihin ko sa iyo, lumuhod ka at bigyan mo ang bawat isa sa amin ng 10 pagyukod. Pag-iisipan ko pa. 40 pagyukod? Tsk! Para sa akin, hindi naman iyan misyon na hindi ko kayang tapusin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahina ka pala.
Dalhin ninyo yan. Ikutan ninyo ang lugar at pakakawalan na kita. Bitbitin mo yan sa bibig mo at umikot sa lugar. Saka kita pakakawalan. Ay, talaga? Kung gagawin ko iyan, sigurado ka bang pakakawalan mo ako? Hindi kanya pakakawalan, pero ako, pakakawalan kita. Ngunit ang kondisyon ay... Mukhang si Ginoong Wu ay mas mabait pa sa inaasahan ko. Ay, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na masisiyahan ka. Si Ginoong Han, kumusta? Ang magtaas ng kamay sa isang taong tulad mong nasa ilalim ay hindi ko rin ginugusto. Kung kusang loob mong sasampalin ang sarili mo ng 10 beses, maaari kitang palayain. Oh, mukhang ang mga kahilingan ninyo ay hindi naman sobrang labis. Sige, ganito na lang. Isa-isa kong tutuparin ang mga kahilingan ninyo. Magkaayos na lang tayo. Ye Xiaofan, kung nagdesisyon ka ng magmakaawa sa kanilang lahat, nangangahulugan iyan na sumusuko ka na sa kompetisyon. Pag-isipan mong mabuti iyan. Ay, kailan ko sinabing magmamakaawa ako? Ha 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 ha. Ano ngayon kung 4 na pamilya? Ano ngayon kung walang kapantay ang pagsasanay? Hindi gumagana ang utak ninyo? Kahit ang Grandmaster pa ninyo ang dumating, wala ring silbi. Ye Xiaofan, ang pormasyong ito ng 4 na simbolo. Diyos ay maari lang buuin kapag pinagsama-sama namin ang puwersa ng 4 na pamilya na kumukuha ng lakas mula sa 4 na simbolo. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, at Black Tortoise. Pinagsasama nito ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, maaari nitong harangan ang iyong pagkilos at hihigupin nito ang espiritual na enerhiya ng lahat ng cultivators dito at lahat ay gagamitin para salakayin ka. Oh? Dapat mong malaman, kapag inatake ka ng enerhiya sa loob ng pormasyon, agad kang magiging isang nakakatakot na kalansay. Pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti, huwag kang mamatay ng walang kabuluhan. Wow, ang lakas naman pakinggan. Aba, asawa, nag-aalala ka ba para sa akin? Tapos na ba kayo sa inyong palabas na walang laman? Ito lang ba iyon? 4 lang kayo? Isang simpleng pormasyon ay sisirain gamit ang simpleng paraan. Panoorin niyo ako! Ano? Nasira niya ang 4 symbols God-sealing formation ng 4 great clans sa isang galaw lang? Sino? Sino ba talaga siya? Lahat ng nagsasanay sa Dragon City ay nandito. Ang batang hamak na. Ito ay gumamit siguro ng masamang mahika. Ano bang pakialam mo kung ito ay masama o hindi? Nasira ko na yung formation, di ba? Ito? Mga elite na disipulo ng 4 great clans, pakinggan ninyo ang aking utos. Mag-formation. Aba, gagawin ninyo yung human wave tactics. Pasensya na. Napabayaan namin kanina. Ngayon, ipapakita namin sa iyo ang tunay naming lakas. Ang batang ito ay umasa sa kung ano-anong panlilinlang at nakalusot sa 2.5 pagsubok. Paano siya magiging isang nagsasanay? Sa tingin, kailangan siyang bigyan ng leksyon. Hoye, ngayong pagkakataon, kung gagamitin mo pa rin ang mga kakatuwang galaw ng isang pusakal kahit makalusot ka sa 3 pagsubok at mapakasalan mo si Miss Bai, siguradong magiging kasuklam-suklam ka at pandidirihan ka. Sige, dahil inaasahan ng lahat na gamitin ko ang aking tunay na kakayahan, hindi na ako magtatago pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang espiritual na lakas ng Melting Heaven Realm. Mabuti, dahil inaasahan ninyong lahat na gamitin ko ang aking totoong kakayahan, kung gayon hindi na ako magtatago pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lakas ng enerhiya ng Fusion Heaven Realm. Ano? Fusion Heaven Realm? Ha? Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Huwag na nating pag-usapan na wala kang pagkakataong makarating sa Fusion Heaven Realm. Kahit na umabot ka pa roon, sa ilalim ng aming 4 symbols God-sealing array, wala pa ring silbi. Bakit walang silbi? Halatang hindi ka nagpa-practice dahil hindi mo man lang alam iyan. Ang 4 symbols God-sealing array, kayang sumipsip ng enerhiya mula sa langit, lupa, at tao, kasama na ang iyo. Kung gaano karami ang enerhiya mo, ganoon din karami ang kaya nitong sipsipin. Sa iba siguro ganyan nga, pero sa akin hindi siguro mangyayari iyan. Dahil ang pinakamalaking gamit ng huwad at peking produkto na ito ay pigilan ng aking espiritual na enerhiya. Hindi ko nga magamit, tapos gusto ninyo pang sipsipin? Imposible. Napigilan? Haha, wala lang talaga iyan. Suot lang ang basurang pulseras na iyan. Sasabihin mo nang napigilan. Ha? Ha. Huy, ayaw ko rin namang ganito. Kaya dahil hindi ko magamit ang espiritual na enerhiya, natural force na lang ang gagamitin ko.
Nabalitaan ko ang natural force na ito. Hindi lang ito basta gumagawa ng bagwa array at hindi rin ito nasisipsip ng maraming tao. Tama ba? Di ba? Ayan na. Pakialam ninyo ba kung espiritual na enerhiya o natural force? Basta kayo'y matalo ko, iyon na ang magandang lakas. Aray! Tingnan nga natin kung ang maliit mong panloob na lakas ay makakapagpigil sa espiritual na enerhiya naming lahat. Haha, iniisip mo pa rin gawin ulit ang ginawa mo. Hindi na kami magpapaloko ulit. Kung ganoon, mahuhulaan mo ba kung paano? Kung sisirain ang formasyon na ito? Hehe. Yang kaunting kakayahan mo, sino ba ang hindi nakakaalam? Pinapayuhan kita, huwag ka nang gumala-gala rito na parang unggoy. Ha ha ha. Ang galing. Mukhang may taglay talagang panloob na lakas ang batang ito dahil nagawa niya tayong pigilan ng matagal. Ano ba naman iyan? Ang daloy ng ating espiritual na enerhiya ay nagpapalipat-lipat? Walang katapusan, habang ang kanyang panloob na lakas malapit na ring maubos. Sa oras na iyon, pagsisisihan niya. Kung bakit ginamit niya ang ganitong paraan upang labanan tayo. Tama. Kapag naubos ang kanyang panloob na lakas, sasabog ang lahat ng kanyang mga meridian at magiging napakapangit ng kanyang pagkamatay. Tinatakot mo na naman ako. Di ba mamamatay lang ako dahil sasabog ang ugat ko? Sana nandito si Lee Mao Mao para hampasin ako ng gintong latigo niya. Mukhang hindi natatakot ang batang ito. Mga kapatid, bilisan nyo pa. Ipadala natin ang batang ito sa langit. Kuya Han, ang batang ito ay mapanlinlang. Kung matagal tayong magkakabanggaan, natatakot akong baka maglunsad na naman siya ng masasamang galaw. Mas mabuting ipagpatuloy ng mga disipulo ang pagpapanatili at tayo ay aatake ng magkahiwalay. Magandang plano. Gawin natin iyan. Mga disipulo, atake. Ito ay kasalanan mo? Maging inihaw na baboy. Hangin, halika. Napakalakas na panloob na enerhiya. Wala kang alam. Wu Xiao, ang susunod mo bang hakbang ay hindi kaya maging parang isang malakas na bagyo? Ha? Yes, Xiaofan. Huwag kang masyadong mayabang. Mga disipulo, pakinggan ninyo ang aking utos. 4 symbols God Sealing Array. Muling ihanda ang formasyon. Ay. Walang nagsabi sa akin na ang ikatlong antas ay walang katapusang mode. Ay, asawa ko, naglalaro ka ng daya. Kung gusto mong mag-apply para maging asawa ko, kailangan mong sundin ang mga patakaran ko. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, harapin mo ang laban. Hoy, ikaw! Tingnan mo. Anong nangyayari sa kanya? Kailangan pa bang sabihin? Sa wakas ay hindi na niya kinaya ang kapangyarihan ng 4 symbols God Sealing Array. Akala niya na kaya niyang sirain ang espiritual na kapangyarihan ng napakaraming piling disipulo sa pamamagitan lang ng kaunting-munting kakayahan? Isang pangarap lang yan. Nararamdaman ko na ang nakatagong espiritual na lakas ay umiikot sa loob ng aking katawan. Gusto nang makalusot sa mga meridian. Malamang ay masyadong matagal na itong naipit ng pulseras. Hindi. Kailangan kong kumalma, gabayan ang espiritual na lakas na dahan-dahang lumabas. Para mapabagsak sila, at hindi sila ang makapagpabagsak sa akin. Bastos. Akin na at umamin ka na. Kung aamin ka na, si Binibining Bay, baka payagan pa niya silang tumigil at iligtas ang buhay mong parang aso. Ikaw ang aso. Buong pamilya mo ang aso. Kung may aamin man, ikaw yun. Hindi ako aamin. Huwag ka nang magmatigas. Kung pipilitin mo pang lumaban, magiging isa ka, lang hamak na kaluluwa. Kung pagsisisihan mo ito ngayon, may oras pa. Para mapakasalan ka, hindi ako natatakot mamatay. Ano ang kinatatakutan ko sa pagiging hamak?
Kung gayon, mamatay ka na. Nakasama pa ako. Salamat sa pag-aalala, mahal. Ang kabaitan mo, pinahahalagahan ko. Talagang malapit na siyang mamatay, pero ayaw pang magsisi. Ganyan na ang sitwasyon, pero mayabang pa rin. Nanlalandi pa kay Binibining Bay. Hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Sige, subukan mo. Habang tumitindi ang kalaban, lalo akong lumalakas. Sa huli, mapipilitan nyo lang akong maging dakilang master. Hahaha. Ang kapal ng mukha. Malapit ka na mamatay, nangangarap ka pa ring maging dakilang master. Kung gusto niyang maging dakilang master, pagbigyan natin siya. Pero sa kabilang buhay na lang. Kung hindi lang dahil sa malapit ka ng mamatay, talagang gusto kitang maging kaibigan. Sayang lang, sobrang yabang mo kasi. Hahaha. Inihahayag ko ang hamon ni Ye Xiaofan. Imposible yan. Sa ilalim ng Four Symbols God Sealing Formation, na inilunsad ng 4 na malalaking pamilya kasama ang kanilang mga disipulo, walang nakalabas na buhay. Paanong ikaw? Sinwerte siguro ako dahil sa masamang pangyayari. Hindi ko inasahan na itong huwad na produkto ay ganon lang kadaling matanggal sa kamay ko. Baka hindi rin alam yan ng Master Ancestor, ano? Huwad na produkto? Anong ibig mong sabihin? 10,000 forms attraction? Sky-breaking slash. Iyan ba ang sky-breaking slash na sinasabi nila? Ngayon lang ako nakakita nito. Ngayon, matatawag bang nasira ko ang formation? Diyos ko, ang lakas ng kanyang spiritual power. Nagawang wasakin ang Four Symbols Conferred God Array. Ang antas ng kanyang spiritual cultivation ay lumampas na sa lahat ng naririto. Baka umabot ka na sa Fusion Heaven Realm. Mahal kong asawa, ikaw pa rin talaga ang may natatanging pananaw? Nakita mo ang cultivation level ng asawa mo? Ano na? Papayag ka na bang magpakasal sa akin? Imposible. Tanging ang mga nasa antas lamang ng Grandmaster ang posibleng makalaban sa Fusion Heaven Pillar. Paanong mas malakas ka pa kaysa sa isang Grandmaster? Baka ang batang ito gumamit lang ng ilusyon? Hindi ako naniniwala. Sa kasalukuyan, walang lumabas na Fusion Heaven Grandmaster. Ito ang pinakamataas na pangarap ng lahat ng spiritual cultivators. Paanong nakamit mo ito? Hindi rin ako naniniwala. Miss Bai, isa pa. Aray, kung gusto mo ikaw ang sumubok, ako ikakasal na sa asawa ko. Ano, mahal kong asawa? May sasabihin ka pa ba? Sumunod ka na lang sa akin. Sige, ako, si Bai Feiyan ay tutuparin ang aking pangako dahil nalampasan mo ang 3 pagsubok na ito. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging pinakamahusay na asawa para sa pamilya Bai. Teka, sandali. Mahal, bakit hindi mo ako papasukin? Madaling pumasok, pero kailangan mo munang lampasan ang pagsubok na ito mula sa akin. Madaling pumasok, pero kailangan mo muna akong daanan. Ah? Ikaw, hindi ka pa ba tapos? Napansin ko. Ikaw na tao, bakit hindi ka marunong tumupad sa salita? Malinaw na sinabi mo, kapag nalampasan ko ang 3 pagsubok, ay magiging manugang mo na ako sa pamilya Bai. Bakit ka ngayon nag-iinarte? Ang maging manugang ng pamilya Bai at ang maging asawa ko ay may pinaka-esensyal na pagkakaiba. Che, nag-iinarte ka? Ano bang pinagkaiba ng dalawang ito? Ang maging manugang ng pamilya Bai ay kailangan lang maabot ang pamantayan ng pamilya Bai sa pagpili ng manugang, ngunit hindi ako sigurado kung mapapahanga mo ako. Sige, sabihin mo. Paano kita mapapaamo? Ang taong magiging asawa ko ay kailangang taong bukal sa aking puso, hinahangaan at iginagalang ko. Sabihin mo may pagkakaiba ba ang dalawang ito? Ikaw na babae, nagawa mong gawing makatwiran ang iyong kaartehan. Kaya handa ka bang tanggapin ang hamon na ito? Tama ka, madaling paamuin ang iyong katawan, pero kapag puso mo lang ang naamo, susunod ka na sa akin ng masunurin para hindi ka sumama sa akin ng walang kagustuhan.
At baka isang araw, suutan mo ako ng sungay. Tigilan mo na ang kalokohan. Ay, nagsasabi ba ako ng kalokohan? Kung hindi ko gagawin na kusang loob kang sumama sa akin, baka isang araw habang natutulog ako, tawagin mo yung 4 na lalaki at baka patayin mo ako. Tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Sila ay mga mahal na anak ng 4 na dakilang pamilya. Hindi sila kasing sama ng iniisip mo. Kanina sa piging, yung 4 na lalaki, hindi ba sila ang iyong mga tagasunod? Nagkakaisa para kalabanin ako ang iyong asawa? Kanina sa piging, hindi ba't yung 4 na makikisig na lalaki ang iyong tagahanga? Nagkaisa silang harapin kaming mag-asawa? Kung talagang may kakayahan ka, kahit na 4 na raang makikisig na lalaki pa ang nananakit na, nakatingin, makakampante ka pa rin, 'di ba? Napakagaling, asawa. Natuto ka na palang gumamit ng taktika ng pagpupumilit. Sige na, halika't labanan mo na ako. Magmadali ka na? Para hindi natin maantala ang maswerteng oras para sa ating pagpapakasal. Kanina ay napansin ko, gumamit ka ng mental method ng spirit power ng Melting Heaven Realm. Ako naman, gusto kong magpaturo sa iyo, hindi ko alam kung papayag ka. Ay, ano bang mahirap diyan? Pagkatapos nating magpakasal, ang iyo ay akin, at natural ang akin ay iyo rin. Kung mailipat lamang ang spirit power, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng akin. Hindi na kailangang ibigay sa akin ang lahat. Gusto ko lang makipagpalitan ng kasanayan sa iyo. Dati, sa 3 hamon, ako ang laging nauunang sumalakay. Ngayon ikaw na muna ang mauna. Sige. Ate, para lang matalo ang maliit na tulisan na to. Napagod ka siguro, ano? Ako ang pinakapagod ha. Kung anong pampalakas, pampamanhid o panghilo, lahat yan ginamit ko na. Ikaw mismo ang magsabi. Sino bang mag-aakala na ang lalaking ito ay ganoon katibay? Shuang, mukhang ang kakayahan mo sa paggawa ng lason ay hindi pa lubos. Hindi ako ang hindi lubos sa paggawa ng lason, kundi itong lalaking to ay napakalakas ng abilidad sa pag-alis ng lason. Pangalawang ate, mas malakas ba ang kakayahan niyang mag-alis ng lason kaysa sa iyo? Sabagay, pagdating sa usaping yan, ako at ang ate ay talagang walang kaalam-alam. Bobo ka, ang itinuro lang sa akin ni Guro ay paggawa ng lason. Hindi niya talaga ako tinuruan kung paano mag-alis ng lason. Ano? Bakit ganoon kasama si Guro? Sa totoo lang, siguro noon, ay balak pa sanang turuan si Shuang na mag-alis ng lason. Pero bago pa magsimula, ay nangyari na ang insidenteng iyon. Ang insidenteng iyon? Alam ko na. Sige na, huwag muna nating pag-usapan yan. Itong lalaking to, mukhang bata pa, pero nakakagulat ang cultivation ng kaniyang espiritual na kapangyarihan. Pinakamababa ay nasa Fusion Heaven Realm Level 2. Sa mundo ngayon, wala pang Grandmaster. Ang may ganitong level ng abilidad, saan ba talaga galing ang taong to? Ako ang nakapulot sa kaniya sa daan. Ako iyon. Oo, pinulot ko siya sa kalsada. Ano? Pinulot mo lang sa kalsada? Hindi mo alam, nakakataas na ate. Ang munting bastos na ito, sa sandaling makita niya ako ay gusto na akong bastusin. Kaya naisip kong hilahin siya pabalik dito upang maturuan ng husto. Sabi mo binastos ka niya? Oo. Baka naman ang habol niya ay ang iyong kayamanan. Tama. Pinaghihinalaan ko na ang habol niya ay itong neon blood crystal ko. At saka mukhang nakuha na niya ang liwanag ng aking neon blood crystal. Halos mapatay ko na siya. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang sandali, muli siyang naging napakaliksi. Ang 3 kayamanan na nasa atin, gagagana lang ang lakas ng espiritu kapag nakatagpo natin ang ating mga kapatid sa sekta. Nakakataas na ate, noong nagtagisan kayo ng galing, hindi ba napansin mo rin ito? Tama. Mukhang itong si Ye Xiaofan ay may kaugnayan sa ating sekta. Sa tingin mo, baka ipinadala siya ni Guro? Kung gayon, kailangan na natin siyang patayin agad. Mao, wag mo namang laging patayin agad ang tao. Ang bagay na ito ngayon ay hindi pa lubusang naiimbestigahan. Huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Mabuti na lang at inilagay ni Xiao Shuang sa espada ang pinakamabisang pampatulog na ginawa ni Guro noon. Kung hindi, kaming 3 lang, baka wala talagang magawa sa batang ito. Hay, ano ang gagawin natin ngayon? Tayo bilang mga cultivator ng espiritu ay hindi pwedeng pumatay ng basta-basta. Sa tingin ko, baka pilayin na lang natin ang kanyang mga binti. Sa ganoong paraan, hindi natin lalabagin ang patakaran at hindi rin siya makakatakas. Sa tingin ko, bakit hindi natin pilayin ang 2 binti niya para hindi tayo makalabag sa ating panata at hindi rin siya makatakas? Ay, tama. Kapag naputol ang meridian veins sa katawan ng isang spirit cultivator, mawawala ang lahat ng spiritual power? Nakakatandang ate, napakatalino ng paraan mo.
Hindi maganda, hindi maganda, hindi maganda. Kung gagawin natin iyan, may panganib pa rin. Sa tingin ko, dapat lang na ang kanyang 4 na paa ay putulin lahat. Sa ganitong paraan, ligtas na tayo. Kukunin ko ang kutsilyo. Ako na ang magdi-disinfect sa kutsilyo mo. Kailangan kong ipaalam na ang paligsahan para sa pagpili ng asawa ay kailangang magpatuloy at magdagdag ng bagong miyembro. Inay ko. Anong klaseng grupo ng mga babaeng tulisan ang tinuruan ng lola ko? Hindi nakakagulat na kaya nilang magnakaw at tumakas. Hi. Ay naku, mabuti na lang at mas mahina ang spiritual power ng lola ko kaysa sa akin. Kaya ang pampatulog niya ay walang silbi sa akin. Ay, hindi. Hindi. Nangako ako sa lola ko na ibabalik ko sila. Kung hindi ko sila kokontrolin, mapapanganib ang lola ko. Huwag niyo akong balian ng mga buto. Aaminin ko lahat. Mabuti, kaya pala narinig mo lahat ng sinabi ko. Tama? Ngayon, kahit anong aminin mo, mamatay ka pa rin. Sandali, ano ba ang iaamin mo? To, 3 guro? Magkakakilala tayo. Hindi ko na rin kasi matiis ang pang-aapi ng dakilang guro. Kaya tumakas ako mula sa bundok. Tapos sa di inaasahan, nakita ko si Guro Lee. Ano? Ikaw rin ba? Pinadala ng guro? Tingnan mo, ang bilis mong magdesisyon. Hindi mo pa naiintindihan ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi niya matiis ang pang-aapi ng guro, kaya tumakas siya mula sa bundok. Parang hindi ako naniniwala. Hay hehehe, Guro Jiang. Kahit na ito ang una nating pagkikita, pakiramdam ko ikaw ay napakabait, napakaunawain, at napakamahabagin. Habag, paumanhin, wala talaga akong ganyan. Sabihin mo, paano kanya inapi? Kung magpapalusot ka, gagawin kitang baboy na walang kamay at paa. Aray. Palagi akong sinasaktan at sinisigawan ng guro. Ang laki ng kakayahan mo, kahit saktan ka pa o sigawan ng dakilang guro, hindi ka rin naman niya matatalo. Habang nasa bundok ako, nadiskubre ko ang isang malaking sikreto ng guro. Pagkatapos binigyan niya ako ng pulseras na sumasala ng lakas. Pero nalaman ko, ang pulseras na ito, wala namang epekto sa akin. Malaking sikreto? Isang malaking sikreto. Huwag niyo akong titigan. Kahit paano, hindi na ako makakabalik sa bundok dahil nakilala ko kayong mga guro dito sa baba. Mabuti pang magsama-sama na lang tayo at mamuhay ng maayos. Ate Master, hindi ko inakalang kaawa-awa rin pala siya. Paano kung kupkupin na lang natin siya? Sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling. Bukod pa rito, napakalakas ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung kasama natin siya, mapoprotektahan niya tayo. Tama ka, nitong nakaraang ilang araw, napansin kong maraming misteryosong tao ang palihim na sumusunod sa atin sa paligid. Kaya hayaan na lang nating manatili siya at gawin siyang tagapagbantay natin. Pero kailangang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Kahit halos magkasing edad lang tayo, paano ako maglalakas loob na pakasalan ang isang guro? Hindi ba iyon ay paglapastangan? Mabuti at alam mo, simula ngayon, sumunod ka na lang sa amin. Ang tatay ni Master Lee ay magdiriwang ng kaarawan ngayon, kaya inutusan niya akong bumili ng regalo. Hoy, amo! Hindi kami bumibili ng insurance dito. Aba, itong lugar namin ay para sa pagtanggap ng mayayaman. Ikaw na walang kuwenta nagbebenta ng insurance. Anong ginagawa mo rito? Makakapagnegosyo pa ba kami? Tingnan mo nga, bakit mo ako minamaliit? Paano mo nalaman na hindi ko kayang bilhin ang mga paninda nyo? Sa hitsura mong iyan, mas mabuti pang bumalik ka na lang at magbenta ng insurance. Hoy, ako ang pinuno ng aming pamilya. Pumunta ako rito para pumili ng ilang magandang bagay. Masama ba iyon? Lahat ng ito ay mga yaman na hindi matutumbasan ng halaga. Palengke ba to para sa iyo? Alis na, lumayas ka. Sandali. Kung bibilhin ko ang mga gamit nyo dito, hindi mo na ba ako papaalisin? Kung kaya mong bilhin ang pinakamura na isa sa mga gamit namin dito, hindi na kita papaalisin. O ano? Mura ay hindi laging maganda ang kalidad. Kung bibili ako, ang pinakamahal na ang bibilhin ko. Sige. Halika. Ito ang aming kayamanan ng tindahan. 70 milyong piso ang halaga. Bilhin mo yan. Luluhod ako sa'yo.
Gusto ng tarantadong nagbebenta ng insurance na yan na makipaglaro. Pero siya naman ang natalo. Haha, kaming mga ordinaryong tao, ni hindi namin magawang hawakan ang kayamanang yan, pero siya, direkta niyang gustong bilhin ang pinakamahal? Walang alam kasi, ang tindahang ito ay bukas na ng halos 3 henerasyon. Ang kayamanan nila ay hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao. Bakit hindi ka na nagsasalita? Cash ba o card? O cheque? Ay, wag mong sabihin sa akin, tinago mo ang cheque mo sa mga papel mo sa insurance? Hahaha. Ikaw talaga. Sabi mo itong bagay na ito, nagkakahalaga ng 70 milyong piso? Sinasabi mo na ang bagay na ito, nagkakahalaga ng 70 milyong piso? Ano, gusto mo pang tumawad, hindi ba? Pasensya na sa pagiging prangka, pero kahit hatiin pa namin ang presyo, hindi mo pa rin kayang bilhin yan sa buong buhay mo. Hay, huwag mo nang sabihin ang kalahating presyo. Itong bagay na ito, hindi man lang nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ano ang sabi mo? Sabi ko, itong pekeng ito, kasama na ang bayad sa paggawa. Sa pinakamataas ay nagkakahalaga lang ng 2,000. Ano ang sinabi mo? Ikaw, sinabi mo na, ito ay peke. Ito ay personal na binili ng aming amo. Siya ay isang veterano na may dekada ng karanasan sa industriya. Paano magkakamali siya sa pagbili? Hiho, kung hindi mo kayang bumili, umalis ka na. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pinakamahalagang bagay nila dito bilang peke, baka mapahamak ka pa. Tama. Paparating na ang aming amo. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan, mag-ingat ka at baka ipabugbog ka ng aming amo. Kailangan ko pang bugbugin dahil sa pagsasabi ng totoo. Itong bagay na ito, talagang peke ito. Kung hindi ito peke, ako pa ang magbabayad sa iyo ng 70 milyon. Aus, hoy, nakita ito ng lahat. Kayo ang maging saksi. Pagdating ng aming amo mamaya, mapapahiya siya. Bata, ang boss ng tindahan na ito ay ang nangungunang eksperto sa antique sa lungsod ng Dragon, napakayaman at may malakas na koneksyon. Pinapayuhan kitang humingi na lang ng tawad at huwag maghanap ng gulo. Nangungunang eksperto sa antique pero nakakabili pa rin ng peke. Anong klaseng eksperto iyon? Narinig kong may nagsasabing, anong klaseng eksperto raw ako? Bakit? May galit ka ba sa mga eksperto? Ay, boss. Boss, sa wakas dumating na kayo. May isang taong sumisira sa tindahan natin. Siya ay nagsasabi ng kung ano-anong kabalbalan. Sabi niya na ang pinakamahalagang bagay natin dito ay peke. Nako, tapos ka na. Para sa'yo na nagsasabi ng kung ano-anong kabalbalan. Malalaman mo mamaya ang kahihinat na ng panggugulo sa boss namin. Kung mapapatunayan kung peke ang bagay na ito, huy, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Lumuhod ka at magbigay galang. Nananaginip ka. Ang boss namin ay... Lumuhod. Hindi mo ba narinig? Pinapalood ka ng boss namin dahil sa paninira mo sa pangalan ng aming tindahan. Ikaw ang naninira sa pangalan ko. Lumuhod ka sa batang ito. Ano? Ako ang paluluhurin? Boss, nagkakamali po ba kayo? Batang kapatid, napakatalas ng iyong paningin. Ito nga ay peke. Ang orihinal ay nasa bahay. Para sa kaligtasan, hindi ko sinabi sa mga empleyado ko. Hindi ko inaasahan na magiging katatawanan pa. Ano? Kaya, ito ba talaga ay peke? Sayang at ang tagal mo nang natuto sa akin. Mas mahina ka pa sa batang ito na isang tingin lang alam na. Umalis ka na. Ngayon ko na ibibigay ang iyong sahod. Boss, nagkamali ako. Huwag niyo akong tanggalin. Hindi na ako magmamataas at magdududa sa iba. Umalis ka! Ha? Ay, boss, bigyan mo na lang siya ng leksyon. Bakit kailangan mo pa siyang tanggalin? Isa pa, nandito lang naman ako para magpasyal. Batang kapatid, interesado ka bang magtrabaho sa tindahan ko? Kapag wala ako, makatutulong ka rin sa akin na magbantay at magbigay opinyon. Binata, hindi ko alam kung interesado ka na magtrabaho sa tindahan ko. Kapag wala ako, matutulungan mo akong magbantay. Aray, isa lang akong empleyado. Ayoko nang magtrabaho pa ng isa. Saka, ngayon tumutulong ako sa amo ko na pumili ng regalo para sa kaarawan. Huwag na lang ang trabaho. Uy, binata, haha, ngayon, sa unang pagkakataon na nagkita tayo, pumili ka lang ng anuman sa mga ito. Itaon mo na lang na ito ang regalo ko sa iyo. Pagkatapos nito, dumalaw ka pa at magbigay ng payo. Talaga? Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Gusto ko ito. Hehe. Matagal nang nakadisplay ang jade pendant na ito at hindi pa rin nabebenta. Bakit ito ang pinili mo, binata? Uy, boss.
Magkano ang ipagbibili mo sa akin? Haha, kung ganoon, susubukan muna kita. Bakit mo nagustuhan ang piraso ng jade na ito? Ang jade pendant na ito, kahit na hindi ito makabenta ng mahal, hindi ibig sabihin na wala itong halaga. May mata ka sa ganda? Tama ang sinabi mo. Regalo ko na sa iyo ang piraso ng jade na ito. Maging magkaibigan tayo. Haha. Isa talaga itong kayamanan. Hindi pwede. Boss, hindi ko pwedeng kunin lang ng libre ang bagay mo. Babayaran kita. Sa mismong liwanag ng araw, may nangangahas pang magnakaw. Magnakaw? Ito ang kayamanan ng aming sekta ng Beiming na nawala 20 taon na ang nakakaraan. Tama, kayo pareho ay mga magnanakaw. Wala po talaga akong kaalam-alam diyan. Kinuha ko po yung jade pendant na iyan mula sa isang pulubi 15 taon na ang nakakaraan. Paano ko po malalaman na ito ang mahalagang pag-aari ng inyong sekta? Hehehe. Hindi mo alam. Pero siya, alam niya. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag ituro ang daliri mo sa iba? Oh, at ano kung itinuro ko sa iyo? Sasabihin ko na sa iyo, ngayon ibigay mo sa akin ang bagay na iyan at pakakawalan kita. Mga Ginoo, wala akong kaalaman sa koneksyon ng jade pendant na ito sa inyong sekta. Ngunit, dahil lang sa salita ninyo, gusto ninyo nang kunin ang bagay na ito? Hindi iyan mangyayari. Ay, bakit? Ano pa ang gusto mong gawin? Munting kapatid, pinapayuhan kitang huwag ka nang makipaglaban sa kanila. Ang sekta ng Beiming na ito ay napakalakas sa Dragon City. Kapag kinalaban mo sila, baka hindi ka na makahanap ng lugar sa Dragon City. Ngayon, lumabas ako para lang maglakad-lakad at ayoko ng gulo sa iba. Hehehe, bata. Natakot ka na, hahaha. Hehe, bata. Natatakot ka na, di ba? Ha. Sumuko na po itong nakababata kong kapatid. Palampasin nyo na lang po siya. Sino ka ba para magsalita at naglakas loob kang hadlangan ang hilagang madilim na sektor sa paggawa ng trabaho? Ano ba ang tingin ninyo sa inyong hilagang madilim na sektor? Nanggugulo at nakikipag-away sa kalye? Oh, anong gusto mong gawin? Anong nangyayari dito? Pinabili ka ni Yes Xiaofan ng regalo. Isang umaga ka nang bumibili. Nagpapahinga ka lang dyan at nagtatamad-tamaran, di ba? Guro, itong bastos na lalaki ay nanggugulo sa tindahan? Sana'y tinuruan ko na siya ng leksyon. Ngunit dahil sa turo ng guro, hindi ko maaaring ipamalas ang aking kapangyarihan sa labas. Bastos? Aray, mukhang kagalang-galang naman ang kuya na ito. Paano siya magiging bastos? Hahaha, tama ang sinabi ng magandang ginang na parito lang ako upang bawiin ang nawawalang bagay ng aming sekta. Paano ako naging bastos? Kung sinabi mong tama ka, pinapayagan na kitang makipag-away. Aray, ginang, bakit ang bilis magbago ng iyong pakikitungo? Ganyan talaga ako palagi. Pakinggan mo, pinahintulutan ako ng master ko na gulpihin ka, bastos. Hoy bata, parang lumalakas ang loob mo. Aray, Xiaofan. Mukhang napakalakas ng martial arts nitong kuya. Kung sakaling matalo ka, tumakas ka agad. Huwag na huwag kang magpumilit. Hahaha, kita mo na. Kahit itong babae napansin iyon, ha? Huwag kang mag-alala, master. Ang pagharap sa ganitong klase ng bully sa kalye ay tungkulin din naming mga naglilinang. Hala, sige. Bata, natatakot ako na... Ito, wala na kaming kinalaman dito. Aalis na kami. Ito ang natatanging sikretong sining ng Beiming, ang Ice Cold Palm. Sinuman ang tamaan ng palad na ito. Tiyak na sasalakayin ng lamig na hindi mawawala sa loob ng 10 taon. Yan lang ang lamig? Tinatawag pa ring ice cold palm? Hindi raw aalis ang lamig sa loob ng 10 taon? Taska! Huwag kang mayabang. Huwag mong maliitin ang lakas ng aming ice cold palm. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit sinong kultibador sa sandaling tamaan ng palad ng aking ice cold palm, malaking porsyento ng kanilang spiritual energy ang mababawasan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, anumang cultivator sa sandaling tamaan ng hangin mula sa aking ice cold palm, malaki ang mababawas sa kanilang spiritual energy. Talaga ba? Pero bakit parang nang humangin ang munting hangin mo? Maliban sa nakaramdam ako ng kaunting kalamigan, wala akong naramdaman? Huwag kang mayabang, bata.
Tanggapin mo pa ang isa kong palad. Ha? Hindi ito posible. Maraming salamat sa tulong, Shizun. Ang tuso mo, kitang-kita na hindi niya kaya makipaglaban sa iyo. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi dahil sa iyo, Shizun. Sa paglagay mo ng kung ano sa kanya, ang kakayahan kong lumaban, maaaring nabawasan niya nga. Ano? Lason? Wala akong kinain ni anuman. Tanga. Ang mga top level na paglason, hindi na kailangan maglason sa pagkain at inumin, masyadong halata iyon, masyadong bobo. Oh? Gusto kong marinig kung paano ako naglason. Ang aking Shizun ay isang dalubhasang lason, hindi niya gagamitin ang ganyang katangang pamamaraan. Ang isang dalubhasa tulad ng aking Shizun sa paggamit ng lason. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy bata, magsalita ka na. Noong nananabik ka sa kagandahan ng aking Shizun, nilagyan ka na niya ng lason. Habang naglalaway ka sa ganda ng aking guro, nilason ka na niya. Aray, mukhang kagalang-galang itong kuya. Paano siya magiging masamang tao? Ha. Kayong mag-ama ay napakawalang hiya. Walang hiya? Ikaw ang tunay na walang hiya, hindi ba? Nagnanakaw ng gamit ng iba, sa liwanag ng araw, hindi ba iyon kahiya-hiya para sa iyo? Huwag mo na siyang kausapin, Xiao Fan. Malapit nang magsimula ang pagdiriwang ng kaarawan. Tara na, sumakay na tayo. Hinihintay tayo ni Guro Bai sa kotse. Dusk. Ako ay maghahandog ng isang toast sa inyo. Salamat sa inyong pagdalo sa birthday party ng aking ama. Salamat. Nagbibiro lang kayo, Binibining Lee? Ang inyong ama ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Longcheng. Kami na mga nakababata, sa araw na ito ay kailangan naming dumating upang magbigay ng regalo. Tama. Kahit ang 4 na dakilang pamilya ay nagpadala ng kanilang mga anak upang magbigay ng regalo. Isang karangalan para sa amin na makadalo sa birthday party ni Kuya Lee. Talaga namang karangalan. Kami, ang pamilyang Han, Ang pamilyang Feng, ang pamilyang Jiang. Binabati namin si Patriarch Lee ng mahabang buhay na parang karagatan at habang buhay na parang bundok. Binabati namin si Li Jiazhu ng mahabang buhay at walang hanggang kaligayahan. Haha, maligayang pagdating. Mabuti. Hahaha, mabuti. Aray, Li Jiazu. Pa? Li Jiazu. Pa? Bumalik na naman ba ang sakit ng ulo mo? Pa? Hindi sa sinasabi ko. Si Li Jiazhu ay magaling sa lahat ng bagay. Pero itong sakit ng ulo niya ay talamak. Sa loob ng maraming taon, maraming doktor na ang nakita niya. Pero hindi pa rin gumagaling. Nabalitaan ko na ang numero 1 doktor sa Longcheng, si Dr. Huang, ay may napakagaling na kasanayan sa medisina. Sa impluensya ng pamilya Lee, kapag ipinatawag si Dr. Huang, siguradong gagaling siya. Ang sakit na ito, talagang labis siyang pinahihirapan. Itawag niyo sa akin. Itatawag niyo sa akin si Dr. Huang. Bakit kayo nakatunganga pa dyan? Bilisan nyo at tawagin si Dr. Huang. Ay, Guro, napakahusay mo sa paggawa ng pampatulog. Bakit hindi mo tulungan si Li Jiazhu at gamutin din siya? Marunong lang ako maglason at hindi ako marunong manggamot. Ha? Andyan na si Dr. Huang. Ligtas na si Li Jiazhu. Dr. Huang, tingnan mo agad ang aking ama. Magagamot pa ba ang sakit niya sa ulo? Ang sakit na ito ay mabilis kumalat. At ito ay isang malalang sakit. Wala na ring magagawa si matandang Huang. Ano? Dr. Huang, anong sinasabi mo? Kung ganoon, sino pa ang makakapagligtas sa aking ama? Ang sakit ng Patriarka Lee, kahit ako ay hindi na mapapagaling, walang silbi, kahit sino pa ang hanapin mo sa lungsod ng Dragon ngayon. Kung ganoon, anong gagawin ko? Dr. Huang, Pinapayuhan ko si Binibining Lee, samahan mo na lang ang iyong ama. Ihanda na ng pamilya ang paglilibing. Naku po, ang masayang birthday party ay naging lamay. Ang isang henerasyon ng bayaning si Patriarka Lee.
Ganito na lang ba ang katapusan? Nabalitaan ko na ang Dr. Huang ay ang banal na doktor ng lungsod ng Dragon, kayang magligtas ng tao mula sa bingit ng kamatayan. Kung sinabi niyang tapos na si Patriarka Lee, mukhang tapos na talaga. Hindi ba totoo? Tumahimik kayo. Dr. Huang, kung mapapagaling mo ang sakit ng ulo ng aking ama, ang mga pambihirang kayamanan ng pamilya Lee, piliin mo ang gusto mo. Sino ang nagsabing hindi kayang iligtas? May pag-asa pa si Patriarka Lee. Talagang maliligtas pa ang leader ng pamilya Lee. Ikaw, binata, kung nalulunasan pa ang leader ng pamilya Lee, ililigtas ko siya kahit walang bayad. Ako, si Huang, paano ako maglalakas loob na mapahiya sa harap ng lahat ng malalaking pamilya dito sa lungsod ng Dragon? At sirain ang reputasyon ko? Ano, tatay? Tay, gising! Tay, hindi ka pwedeng mamatay. Tay. Xiaofan, wag mo nang guluhin. Para lang makuha ang atensyon ng magandang babae, kayang-kaya niyang magyabang. Naglaking loob pang hamunin si Dr. Huang. Huwag mong isipin na porke may kakayahan ka. Magdidikta ka na kay Dr. Huang. Lahat tayo ay mga nagsasanay. Normal lang na may alam sa medisina, sa buong lungsod ng Dragon. Walang sinuman ang naglalakas loob na magpanggap na bihasa sa harap ni Dr. Huang. Sino ka ba para gawin iyan? Sa tingin ko, dapat palayasin namin ang maliit na pulubing ito sa komunidad ng pagsasanay. Para hindi niya masira ang reputasyon ng aming komunidad ng pagsasanay sa lungsod ng Dragon. Dapat lang naitaboy natin itong maliit na pulubi sa mundong kultibasyon ng Longcheng. Upang hindi masira ang reputasyon ng ating mundong kultibasyon ng Longcheng. Hindi, kaibigan. Bakit naman kayo ganoon na lang kung mag-Greek? Natatakot ba kayo na gumaling ang pinuno ng pamilya Lee? O ano? Bata, ikaw ay mayabang sa kamangmangan. Hindi kita papansinin? Umalis ka na? Upang hindi ka makalikha ng galit sa marami. Hindi kita kayang protektahan. Isk! Nagtataka talaga ako. Ito ay isang simpleng sakit sa ulo. Ikaw na isang sikat na manggagamot sa Longguo ay hindi gumaling? Hindi ka natatakot sa galit ng marami? Nagsabi lang ako na kaya kong gamutin at magdadala na ng galit sa marami? Katawa-tawa, haha. Ikaw, maraming taon na akong nagpa-practice ng medisina. Ang mga mahirap na sakit na ginamot ko ay mas marami pa kaysa sa pagkain na kinain mo. Ikaw na isang bata na hindi pa tumutubo ang buhok. Nangangahas na kwestiyonin ang aking kasanayan sa medisina. Maraming taon na tayong nanggagamot. Mas marami pa tayong nagamot na mahihirap na kaso kaysa sa kinain mo na bigas. Ikaw na isang walang muwang na hamak na tao ay nangangahas questionin ang aking kasanayan sa medisina. Hoy, kinukuwestiyon kita. Ang ginto ay hindi natatakot sa apoy. Tara, gamutin mo siya ngayon at hindi na kita kukuwestiyunin. Hayaan mo na iyan, Xiaofan. Bago ka pa lang dito, hindi mo pa alam ang kakayahan ni Dr. Huang? Sa mundo ng paglinang, lahat kami ay lubos na humahanga kay Dr. Huang. Walang makakapantay sa kanya. Kung sasabihin ni Dr. Huang na mamatay ang isang tao sa ikatlong takip silim, hindi siya kayang pigilan ni kamatayan hanggang sa ikalimang takip silim. Paano kung sabihin kong kaya ko siyang iligtas? Kung kaya mo siyang iligtas, luluhod ako sa harap ng lahat ngayon. Magbibigay ako ng 3 malakas na pagyukod at hindi na ako manggagamot pa. Ang titulong ito ng unang dakilang manggagamot sa Longcheng, ibibigay ko sa iyo ng buong puso. Mabuti, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Teka muna. Binibining Lee, huwag mong pakinggan ang pinagsasabi nitong hamak na ito. Ang batang ito ay walang pangalan sa mundo ng paglilinang, at ngayon ay nagmamalaki na gagamutin si Punong Lee. Kung hindi niya ito mapagaling, walang pakialam kung mapahiya siya, walang mag-aabalang isipin iyon. Pero isa itong insulto sa pamilya Lee. Kung gayon, anong sasabihin mong gawin? Nagpadala na ako ng tao para pumunta sa Lunsod Jiang gamit ang helicopter para kunin ang Heavenly King life-saving pill ng pamilya Feng at malapit na itong dumating. Ang Heavenly King life-saving pill ng pamilya Feng, talaga bang makakapagpagaling sa sakit ng aking ama? Ang sakit na sinabi ni Dr. Huang na hindi na magagamot, walang gamot ang gagana. Ang pildoras na iyon ay magpapagising lang kay Punong Lee ng panandalian. Sa sandaling iyon, kung mayroon kang gustong sabihin sa kanya, magmadali ka na. Ano? Tay, gumising ka. Tay, hindi ka pwedeng mamatay, Tay. Nakuha na ang gamot. Kinuha ko na ang gamot. Dali. Salamat sa Diyos.
Binibigyan pa si Li Jiju ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang anak? Kundi, sayang naman talaga. Ang Feng Jia na Tianwang Baomingdan na ito ay isang mahiwagang gamot. Kayang buhayin kahit ang taong tiyak na mamamatay. Magsalita ka muna bago ka umalis. Hindi naman sila magkamag-anak o magkakilala. Bakit hindi nila itatago ang ganoon kagaling na gamot? Paano nila iyan maaatim na ibigay? Hindi mo pa rin nakikita iyan? Matagal nang naghahangad ang Feng Jia sa kapangyarihan at katayuan ng Li Jia. Hindi lang iyon nangyari kahapon. Ngayong nasa bingit ng kamatayan si Li Jiju, ang pinakapinangangambahan niya ay ang kanyang nag-iisang anak. Kung makakapagbigay si Li Jiju ng isang formal na utos upang ipakasal ang kanyang anak sa Feng Jia. Kung ang Li Chu ay makakapagbigay ng kanyang salita para ipagkasundo ang kanyang anak na babae sa pamilya Feng. Iyan pala? Mukhang ang Batang Feng ay talagang nakabingwit ng malaki sa pagkakataong ito. Oh. Kaya pala si Batang Feng ay napaka-agresibo sa pagliligtas kay Li Chu. Iyon pala, ang inuukol niya ay ang anak na dalaga ng pamilya Li. Hoy, bastos ka. Tigilan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano. Aba, ang magandang dalaga ay hinahangad ng Maginoo, nararapat lang iyan. Pero itong Li Chu ay malinaw na ayos lang. Pero kayo, isa-isa, ay gusto siyang mamatay? Sobrang hindi naman yata tama iyan. Bastos, ang mga tao rito ay nagbibigay lang ng respeto sa iyo. Takot silang maging sanhi ka pa ng kahihiyan. Tama. Akala mo ba ikaw ay si Huatuo ng makabagong panahon? Huwag ka nang makialam. Umuwi ka na at matulog. Huwag ka nang gumulo pa. Umuwi ka na at matulog. Hoy bata, kung makaabala ka ngayon sa pakikipagpaalam ni Puno ng Pamilya Li sa kanyang anak, tingnan mo, hindi ka patatawarin ni Binatang Feng. Alam ng lahat, may pagtingin si Binatang Feng sa dalaga ng Pamilya Li. Kung maglakas loob kang sirain ang kanyang balak, magiging kalaban mo ang 4 na dakilang pamilya. Natural. Ang pamilya Feng ay ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Papa, gising ka na. Puno ng pamilya Li. Sabihin ninyo na po ang anumang habilin ninyo. Ako na ang bahala kay Maumaw. Ako. Pa? Imposible. Ang aking Heavenly King Life-Saving Pill ay nagpapalawig ng buhay ng tao nang hindi bababa sa 2 oras. Bakit ang bilis namang nawalan ng bisa? Pa? Gumising ka? Pa? Tigilan mo. Anong alam mo, hamak na tulisan? Hindi na kayang guluhin pa si Puno ng Pamilya Li ng ganyan. Bitawan mo siya. Subukan mo pa akong hawakan? Kung masaktan si Puno ng Pamilya Li, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Talaga bang marunong kang manggamot, Xiao Fan? Kanina noong nasa entablado ang papa mo, nakita kong maliwanag ang kanyang kutis. Kung nahimatay siya dahil sa sakit ng ulo, hindi dapat ganyan ang kulay ng kanyang balat. Sinusubukan ko lang. Anong sinubukan lang? Anong subukan? Ang dali mong sabihin yan, ang pasyente ay nasa bingit na ng kamatayan, pero hinahayaan mo siyang gumalaw-galaw para lang subukan. Miss Lee, tandaan mo ang taong ito pagkatapos mamatay ng iyong ama. Siya ang pumatay sa iyong ama. Sino ang nagsabing patay na ako? Pa, gising ka na. Panginoong Li, gising ka na. Ito, imposible. Anong nangyayari? Anong pamamaraan ang ginamit mo? Pa? Pa, ayos ka lang ba? Hoy, sabihin mo, paano mo ginamot si Panginoong Li? Sumuka na siya ng itim na dugo. Huwag kang maingay. Ay, sabihin mo, paano mo ginamot ang pinuno ng Pamilya Li? Sumuka siya ng itim na dugo. Huwag kang maingay. Ang pinuno ng Pamilya Li ay hindi inatake ng kanyang sakit sa ulo, kundi nilason siya. Ano? Nalason ako? Sino ang nangahas na lasunin ng aking ama? Paano iyon mangyayari? Kung ang pinuno ng Pamilya Li ay nilason, paano ko hindi mapapansin? Hindi totoo ang aking Tianwang Baomingdan. Hindi ko naman sinabing ikaw ang naglason. Ang lason na ito ay pumasok sa katawan niya nang hindi bababa sa 1 oras. Noong panahong iyon, hindi pa lumilipad ang iyong helicopter. Huwag niyong pakinggan ang walang kuwentang sinasabi nitong hamak na ito. Ang pagkalason ng pinuno ng Pamilya Li ay purong imbento lamang. Sa tingin ko, gusto niya lang magpapansin, nagsasabi lang siya ng kalokohan. Huwag kayong makinig sa pinagsasabi ng walang hiyang ito. Ang sinasabi niyang nalason si Patriarch Li ay gawa-gawa lang. Mukhang gusto lang niyang mapansin, nagsasabi siya ng kalokohan. Binata,
Ano ba talaga ang nangyayari? Ang paglason na ito ay talagang kahina-hinala. Patriarch Lee, maaari mo bang sabihin, kailan mo naramdaman na hindi ka maayos ngayon? Mayroon akong migraine. Ngunit para sa hapunan ngayon, nagpa-check up ako ng maaga at maingat ako sa aking kalusugan. Kaya hanggang ngayon, hindi ko iniisip na sakit ng ulo lang ang problema. Kung gayon, ngayong nasa handaan, kailan ka nagsimulang sumama ang pakiramdam? Normal naman ang lahat. Ito ay noong kinukuha ko ang regalo, naramdaman kong nahilo ako sandali. Kasi kinukuha ko ang regalo, nakaramdam ako ng sandaling pagkahilo. Pero noong una ay inakala kong dahil lang ito sa maraming tao sa bulwagan at hindi umikot ang hangin, kaya hindi ko na masyadong pinansin. Pagkatapos, wala na akong maalala. Kung gayon, sigurado akong may problema ang regalong iyon. Imposible. Tiyong Lee, ang apat na pangunahing pamilya, hindi kami gagawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Oo nga, wala namang kailangan gawin iyon. Hindi nyo kailangang paniwalaan ang pinagsasabi ng bastos na batang ito. Ikaw na may apelidong Ye. Maglakas loob kang sirain ang relasyon namin sa mundo ng kultibasyon ng Long City. Papatayin kita. Miss Lee, pinapayuhan kitang lumayo ka na diyan kay Ye Xiaofan. Nagsasabi lang siya ng kalokohan, huwag kang magpapalin lang sa kaniya. Inang Lee, pinapayuhan kitang lumayo sa taong ito, si Ye Xiaofan. Nagsasabi lang siya ng walang kabuluhan, huwag kang magpaloko. Ye Xiaofan, may ebidensya ba sa sinasabi mo? Ang apat na malalaking pamilya ay ang mga kanang kamay ng ating pamilya Lee? Bakit nila kami sasaktan? Kung anuman silang kamay o braso, hindi ko alam at hindi ko rin alam ang iniisip nila. Gusto ko lang malaman kung saan nagmula ang lason. Sa kasalukuyan, batay sa paglalarawan ng may-ari ng pamilya Lee, ang problema ay naganap sa bahagi ng paghahatid ng regalo. Aray. Dr. Huang, ano ba talaga ang nangyayari? Dahil sa may kakayahan ka, siguradong may paraan ka. Aba, mura mo na naman akong hamak na manggugulo. At sinabi mo pang nagsasabi ako ng mga walang kabuluhan. Pero sa huli, hindi ba't kailangan mo pa ring umasa sa akin para iligtas sila? Ikaw. Ngunit, handa akong iligtas sila, mayroon akong isang kondisyon. Ha? Anong kondisyon? May-ari ng pamilya Lee, iniligtas kita kanina, pero grabe ang pagmumura sa akin ng matandang ito. Ngayon gusto mo na naman akong magligtas sa apat na malas na ito. Paano kung sinikap kong iligtas silang lahat, pero mumurahin na naman nila ako? Paano kung pinagsikapan kong iligtas silang lahat, pero babastusin pa rin nila ako? Kung lulunasan mo kami sa lason, tiyak na luluhod kami para magpasalamat. Mula ngayon ikaw na ang aming espesyal na panauhin ng apat na pamilya. Sige, hindi lang iyon. Gusto kong mapa sa akin ang titulo ng unang medikal na henyo ng Dragon City. Ikaw. Matandang Huang, nakita mo na, ang mga naapektuhan ngayon ay mga anak ng apat na pamilya. Hindi mo maaaring isantabi ang kanilang buhay para lang sa iyong reputasyon, tama? Tama si Dr. Huang. Mas mahalaga ba ang reputasyon mo bilang unang medikal na henyo kaysa sa buhay nila? Ang puso ng manggagamot ay tulad ng isang magulang, Dr. Huang. Kung gayon, sa loob ng maraming taon, ang pagpapagaling mo sa mga may sakit at ang iyong awa at pagmamalasakit ay peke lang? Dr. Huang, sa palagay ko, mas mabuting bigyan mo ng pagkakataon ng batang ito. Dr. Huang, hindi magaling ang kakayahan mo at wala ka pang puso. Mas gusto mo pang panoorin ng pasyente na mamatay kaysa bitawan ang titulo mo. Hindi ba? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang magligtas ng mga buhay sa ganyang ugali? Kakayo, mabuti. Sige na. Kapatid, kung mailigtas mo sila ngayon, ikaw na ang magiging numero 1 manggagamot sa Longcheng. Masaya ka na ba? Tama na, sa tingin mo babata pa ako? Ang ginagawa ko lang ay patayin ang kayabangan ng ilang tao. Itong mga taong ito, mababaw pa ang lason, kaya't hindi siguro masyadong mahirap na iligtas sila. Umalis kayong lahat. Bakit parang pamilyar itong pakiramdam? Magbigay-pugay na kayo at magpasalamat. Si kapatid Xiaofan ang nagligtas sa inyo, kaya kayo nabubuhay. Salamat po sa inyo. Maraming salamat.
Oh yeah, sa harap ng maraming tao, nagbigay kami ng paggalang sa iyo, pero wala ka man lang ipinakita. Napakayabang mo naman. Ang tray na pinaglagyan ng regalo, Trey? Ay. Anong nangyari? may naglagay ng lason sa tray. Lahat ng humawak sa tray, nalason. Junior sister, hinawakan mo ang tray kanina. Ayos ka lang ba? Xiaofan, tingnan mo agad kung ayos lang si Maumawo. Ang lason na ito, wala itong epekto sa kanya. Ha? Bakit walang epekto sa akin? Hindi lang sa iyo walang epekto. Wala rin itong epekto sa ating apat. Ibig mong sabihin? Ang lason na ito? Ginawa ko itong lason, pinino ko ito mismo sa bundok. Anong sabi mo? Ikaw pala ang naglagay ng lason? Magsalita ka ng malinaw. May kinalaman ka ba rito? Ayan na naman, tama na. Ye Xiaofan, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na sa amin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ako ang naglagay ng lason, pero alam ko kung sino ang naglagay nito. Kaya pala? Guro. Anong guro? Ha 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 ha. Yes, Xiaofan. Pinatanong sa akin ng dakilang guro, kung nahabol mo na ba ang tatlong traidor? Nahabol mo na ba sila o hindi? Anong traidor? Kami, tinatawag mo kaming traidor? Tama. Ipinadala ka ng dakilang guro sa ibaba para lang dakpin ang tatlong traidor na tulad ninyo at ang kayamanan na inyong ninakaw. Ibalik sa bundok. Sa ngayon, wala kang natapos. Malapit nang bumaba ang dakilang guro para maningil. Zunjie, hindi pa po natatapos ni Xiaofan ang misyon ng dakilang guro. Wala po akong mukhang ihaharap sa dakilang guro. Inihiling ko po sa Zunjie na humingi po ng tawad para sa akin sa dakilang guro. Mabuti. Ye Xiaofan, noong lumapit ka sa akin, pakiramdam ko na noon pa man ay hindi ka tapat. Kaya pala pinadala ka ng demonyong iyon para sirain kami. Nagsisisi ako na hindi kita pinatay noon. Ye Xiaofan, simula nang malaman namin ang pagkatao mo, hindi ka namin sinaktan kailanman. Hindi ko inasahang may masama kang intensyon. Ye Xiaofan, ngayon iniligtas mo ang buhay ng aking ama? Labis akong nagpapasalamat sa iyo. Ngunit kung balak mong dakpin ang dalawa kong ate, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Ako, hindi ko maaaring suwayin ang utos ng aking guro. Ngunit wala akong ginawang anumang bagay na makakasakit sa tatlong revered master. Iyan ay dahil masyado kang maaga na huli? Hindi. Itong lason? Ikaw ba ang naglagay nito? Mabuti, matagal na pala itong nangyayari. Ikaw pala ang gumawa ng eksena. Napakasamang tao mo. Ye Xiaofan, wala tayong alitan. Bakit mo sinisira ang aking birthday feast at gumawa ng ganitong masasamang bagay? Ako, matagal na kaming nagdududa na napakataas ng iyong spiritual energy. Ngunit nakikisalamuha ka sa amin. Ano ba talaga ang pakay mo? Kaya pala iyan ang balak mo. Kahit na pinapunta ako ng aking guro upang tapusin ang isang misyon, ngunit hindi ako naglagay ng lason sa sinuman. Kung gayon, sino ang naglagay ng lason na ito? Napakadali mong alisin ang lason kung hindi ikaw, ang tao sa likod mo ang gumawa nito. Itong lason. Ikaw ang naglagay ng lason. Sumusunod lang ako sa utos. Bakit mo ito ginagawa? Yi Xiaofan, nagdadala ako ng mensahe mula sa Grandmaster. Binibigyan kita ngayon ng pagkakataon sa iyong kakayahan. Sapat na ito upang harapin ang tatlong traidor na iyon. Patayin mo sila sa lalong madaling panahon. At bumalik ka para magulat sa akin. Ang mga kayamanan ay nagsama na sa kanilang tatlo. Kung sasaktan ko sila, hindi ko na makukuha ang mga kayamanan. Kung gayon, patayin na lang silang tatlo. Hindi mahalaga ang kayamanan. Hindi mahalaga ang kayamanan? Hindi mahalaga ang kayamanan? Hindi mahalaga ang kayamanan. Bakit mo ako pinaalis para hanapin ito? Huwag ka nang magtanong. Alam naming tatlo. Tama. Hindi namin sinasadyang naabutan si Master na nagsasanay sa bundok. Noon siya ay nasiraan na ng bait. At ang nasiraan ng bait ay papatay sa sinumang makita niya sa paligid niya. Kaya kailangan naming tumakas. Nang bumaba kaming tatlo sa bundok, dala namin ang pinakatago-tagong kayamanan ng Ancestral Hall. Ang tatlong kayamanang ito ay magpapalakas sa espiritual na kapangyarihan ng isang nagsasanay, ngunit magpapalakas din sa kasamaan ng nasiraan ng bait. Kung gayon, bakit sa harap ko si Grandmaster? Ay tila normal naman. Maaring dahil si Master ay Master pa rin. Malakas ang kanyang panloob na lakas.
Kaya niya pa ring pigilan ang kanyang isip pansamantala. Kaya nakakausap kanya na parang normal na tao. Tama. Hindi gustong itago ni Grandmaster ang katotohanan. Nang utusan niya akong pumunta rito sa pagkakataong ito. Hindi. Hindi ito posible. Ako ay lubos na tapat kay Grandmaster. Bakit niya ako sasaktan? Hindi. Imposible yan. Ako'y lubos na tapat kay Grandmaster. Bakit niya ako sasaktan? Hindi nais ni Grandmaster na bumalik ka pa. Isa ka lamang kasangkapan ni Grandmaster. Isang kasangkapan laban sa mga traidor. Sayang lang, hindi ka sapat na kasangkapan. Hindi na makapaghintay si Grandmaster. Ngayon, inutusan niya akong harapin ka, pati na rin ang 3 traidor na ito, para bawiin ang kayamanan. Xiao Fan. Guro? Wala talaga akong balak na saktan kayo. Gusto ko lang bawiin ang kayamanan. At iulat ito kay Grandmaster. Wala talaga akong ginawang masama sa inyo. Maraming bagay na hindi mo alam, hindi ka namin sinisisi. Xiao Fan. Protektahan si Xiao Fan. Kayong 3 traidor, napakatapang ninyo. Para protektahan ang sarili namin, wala na kaming pakialam sa iba pa. Venerable One, kung hindi mo kami patuloy na siniksik, hindi rin kami gagawa ng desperadong hakbang na ito. Kung gayon, lumapit kayo at lumaban. Hayaan ninyong tapusin ko kayong 3 para linisin ang sekta. Kung gayon, sige, ipakita ninyo para maubos ko kayong 3 at malinis na ang sekta. Apat na maharlikang pamilya bumuo ng hanay. Ako'y matagal nang nagpapakahirap sa bundok. Kayo na nagpapakasasa sa kasayahan sa ibaba at walang silbi. Iniisip nyo pang matatalo ninyo ako? Nanaginip lang kayo. Sa inyong ilan na walang kuwentang nagpapalipas lang ng oras sa ibaba ng bundok. Sa tingin ninyo matatalo nyo ako? Huwag kayong mangarap. Ang sinumang lumaban sa akin, walang magandang kahihinatnan. Sigurado ba kayong susubukan ninyo? 4 na sagisag na pormasyon ng pagbubuklod. Wasakin. Ikaw. Kayo. Ikaw. Ginagawa ninyo itong ano? Ikaw. Kayo. Ikaw. Anong ginagawa ninyo? Sa kalagayan ng lakas namin ngayon, ang kakayahan na kayang ibigay ng mga kayamanan ay limitado, ngunit para kalabanin ka, dapat sapat na rin. Ate, ito ba ang soul suppressor? Tama, nakasulat sa mga lumang aklat. Kapag pinagsama ang 3 kayamanang ito, ito ay ang soul suppressor. Hindi ko akalain na ganito pala kaingrande. Oo. Kapag ang kakayahan ng soul suppressor ay naisagawa na, ang kalaban ay mawawalan agad ng kaluluwa at diwa, parang buhay na bangkay. Ate? Ang 3 kayamanan ay isang beses lang magagamit sa buong buhay. Bukod pa rito, noong bumaba tayo ng bundok, pinahintulutan na natin ang espiritu
ng kayamanan na sumanib sa ating tatlo. Mga kapatid, dahil sa akin, mukhang malapit na ring mawala ang aking kapangyarihan. Ate, kahit na mawalan ka ng lahat ng kapangyarihan, hindi ako magsisisi. Noong una tayong bumaba ng bundok, nagpasya na akong susunod ako sa iyo. Ano man ang iyong maging desisyon, sinusuportahan ka namin. Tama. Kung mawawala ang kapangyarihan, walang problema. Hanggat marunong pa akong maglason, kaya ko pa rin gumawa ng masama para kumita. Talaga bang iniisip ninyo na nanalo kayo? Ha ha ha! Ako, pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, ay naghihintay lang sa tamang sandali para sumabog ang kapangyarihan. Pero sinira ninyong tatlong babae ang magandang pagkakataon ko. Hump! Ninakaw ninyo ang kayamanan ko, kaya hindi ako nakaabot sa pinakamataas na antas noong nasa tugatog ang aking kapangyarihan. Kaya noong sandaling iyon, napaka-decision akong dapat kayong mamatay. Naiintindihan namin na nagagalit ka sa amin, pero si Xiao Fan ay walang kasalanan. Bakit mo siya pinagpapatay? Kung hindi siya ganoon kahusay, kung hindi siya madaling nakarating sa Heavenly Fusion Realm na hindi ko man lang narating, baka pinatawad ko pa siya. Ang galing ng apo mo, dapat ikatuwa mo iyan. Kalokohan! Pakiramdam ko ay pinagbabantaan ako. Kalokohan! Ang nararamdaman ko lang ay banta. Dahil dito, hindi ako makatulog sa gabi. Araw-gabi akong nag-isip. At sa wakas, nakaisip ako ng isang estratehiya na makakamit ng dalawang layunin sa isang bato. Iyon ay ang gamitin ng kanyang labis na katapatan para paalisin siya sa bundok at ipahanap kayo. Mabuti, kung pinadala mo siya pababa para dakpin kami, bakit mo pa siya sinuotan ng pulseras na sumusupil sa kanyang kapangyarihan? Tatlong kayamanan ang may sariling may-ari. Matapos ninyong nakawin ang tatlong kayamanang ito, sa tingin ko, para sa inyong kaligtasan, tiyak na kailangan ninyong maging isa ang katawan at diwa sa kayamanan. Kahit nabawiin ko pa ang mga ito, wala na rin itong saysay. Umaasa lang ako na kayong tatlo ang papatay sa kanya para sa akin at aalisin ang panganib sa aking puso. Hump! Ang tatlong kayamanan ay nagpakita na ng kanilang mga may-ari. Matapos ninyong nakawin ang tatlong kayamanang ito, hula ko. Para sa inyong kaligtasan, kailangan ninyong makipag-isa sa mga kayamanan, kaluluwa at katawan. At kung kunin ko pa ang mga ito, wala na itong anumang silbi. Umaasa lang ako na kayong tatlo ang mag-aalis sa kaniya para sa akin. Aalisin ninyo ang problemang ito na nasa puso ko. Mamatay na rin kayo, ha? Xiao Fan. Ako'y lubos na nagtiwala sa iyo. Ang sumunod sa iyo, hinangaan ka at sinikap kong tapusin ang iyong misyon. Sa loob ng puso mo, ako pala ang problema mo. Xiao Fan, ayos ka na. Nakalimutan ninyong lahat? Ang tatlong kayamanan ninyo ay kayang dagdagan ang aking lakas. Dahil nasaktan kayo, hindi ako gaanong nakabawi. Ngunit, para sa iyo, sapat na ito. Xiao Fan, ang iyong lakas ay talagang napakalakas. Ang alagad ko ay sumunod sa akin sa loob ng maraming taon. Ikaw ay matatag at tinanggap ang kanyang palad ng buong lakas. Ang hampas na ito para sa karaniwang tao ay magiging sanhi ng pagkawasak ng katawan. Ngunit ikaw ay hindi man lang gumalaw at hindi ka nasaktan. Ikaw nga ang malaking sakit sa ulo ko. Mukhang tama ang sinabi ng mga gurong pinuno. Ikaw nga ay naligaw ng landas at malala na ang sakit mo. Ano man ang sabihin mo, ngunit bago kita tapusin, uunahin ko muna ang tatlong tangang babaeng ito. Sino ba naman sila? Para guluhin ang aking masamang plano. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Yes, Xiao Fan. Nabighani ka ba sa kagandahan nilang tatlo? Huwag mong kalimutan. Sila ang mga gurong pinuno mo. Hindi mo na iyan problema? Ang alam ko lang, ngayon ko aalisin ang malaking kontrabidang ito sa sekta. Wala ka nang pakialam doon. Ang alam ko lang, kailangan kitang alisin ngayon, ikaw na pangunahing kontrabida ng sekta. Ka nakakatawa.
Kahaha. 3 trader na nagnakaw ng kayamanan ng guro. Isang trader na gustong pumatay sa guro. Kayo pang nagsasabing ako, ang lolo ng sekta, ay ang malaking rebelde. Talaga namang katawa-tawa. Tama na ang daldal, tingnan na lang natin kung sino ang mananaig. Sige, hindi ako naniniwala na pagkatapos ko magsanay ng napakaraming taon, hindi ko pa rin matatalo ang isa sa aking mga apo sa sekta. Sige, ipaubaya mo na sa akin. Wag na wag kang magtitira. Nag-ensayo ako sa loob ng maraming taon, hindi pa rin makakatalo ng isa kong apo sa espiritu. Sige, sumulong ka na. Pero wag mong kalilimutan na wag magpigil. Natural lang yan. Harap sa isang demonyo na sadyang mapanira, na nanggugulo lamang, ako si Ye Xiaofan ay hindi magpipigil sino ka man. Yeah. Aray! Guro, ako ang magbabantay sa inyo.